Mace, mag-ready ka na. Anong oras na Uwi na tayo. Sigaw ni Silene, workmate niya, /kaibigan. Hinila siya nito papasok sa loob ng kanilang silid. Ito ang suot mo mamayang gabi ha. Wala ka nang kawalan yan. Baka magdahilan ka na naman para hindi ka makapunta sa birthday ko. Magtatampo na talaga ako sa'yo. As in break na tayo. Umirap siya rito bago sinipat ang damit. Backless at lampas tuhod ang haba nang itapat iyon sa kanyang katawan. Wala ka bang ibang damit dyan? Yung medyo presentable naman? Ani Miss na nakalukot ang magandang muka. Gaga, ang ganda kaya at talagang bagay sa'yo. Galing yan sa ukay-ukay. Nakuha pa nga ng 300 kaya swak sa budget. Bumungisngis ito habang siya naman lalong napasimangot at iiling-iling. Teka, sino ba nga attend sa birthday mo? Tanong niya rito. Sino pa ay di yung mga katrabaho nating may love life. Kaya heto ha, makinig ka sa akin. Sabi na hinila siya sa gilid ng kwarto. Mamaya, kailangan mo nang magka-boyfriend. Lumandi ka kung kinakailangan. Tsaka ito humagigik. Lumayo siya at katakot-takot na irap ang ginawa kay Silene. Pwede ba tigilan mo ko? Hanggat hindi nakakagraduate si Mick, wala akong planong mag-boyfriend. Tukoy niya sa kapatid na nag-aaral ng high school. Baka naman bago pa makagraduate si Mick, expired na yung matres mo. Humagalpak pa ito ng tawa. Nainis niya lalo itong inirapan. Oo na, sige na, pupunta na ako. Saad na lang niya na isinilid ang damit sa kanyang bag tsaka muling itinabi. May ilang kwarto pa siyang lilinisin at ang opisina ng kanyang boss. 5 janitress silang lahat at may 4 na janitor pero siya ang laging naaatasan sa opisina ng CEO. Madalas ay dito sila sa servant quarter nagkakausap ng mga kasamahan sa trabaho. Dito sila nagbibihis, kumain at nagpapahinga pagkatapos ng work. Kung nag-iisa nga lang siya sa buhay, baka mag-stay in na lang siya para libre tirahan. Lahat kasi ng mga kasamahan niya, pawang mababait at wala naman siyang maireklamo. Bagaman nag-iisang close niya si Silene dahil kapwa sila single. Ang iba'y may boyfriend at asawa na kaya hindi nila makabanding ng madalas dahil pagkatapos ng trabaho, nagmamadali ng magsiuwi. Matapos linisin ang natitirang 2 silid sa fifth floor, tinungo na niya ang opisina ng CEO. Umaga at hapon niyang nililinis ang office nito. Pansin niya kasi kadalasan, 10:00 na ng gabi ito umuwi. Minsan siyang na-assign noon pang gabi at nakita niya ito paglabas ng elevator, siya naman ay pauwi na. Sir, katok niya sa opisina nito at sinilip ang bahagyang nakaawang na pinto. Walang tugon kaya itinulak iyon ng bahagya. Narinig niyang may kausap sa cellphone ng CEO sa loob ng office. Hindi man niya intensyong makinig pero hindi niya naiwasan. Pumasok siya at hinayaang tapusin nito ang pakikipag-usap sa cellphone na sa palagay niya, girlfriend ng amo. Nagtatalo ang dalawa. Sa huli nagmamakaawa na ang lalaking wag itong iwan ng kausap kaya napapataas ang kanyang kilay. Ang gwapo naman ito at ang yaman. Hindi naman ata deserve nitong iwan ng kung sino mang babaeng iyon. Hanggang sa nalingunan siya nitong nakatayo sa likuran nito at nagulat pa ang lalaki. What are you doing here? Pumormal ito at ibinaba ang cellphone. Ay sir, maglilinis sana ako kaso may kausap kayo. Siguro babalik na lang ako. Wika niyang ngumiti. Kanina ka pa ba dyan? Suplado nitong tanong. Ay hindi po sir, kapapasok ko lang po. Pagsisinungaling ni Mace, dahil lang totoo, dinig niya lang namang hiniwalayan ito ng girlfriend at naawa siya sa lalaki. Tinignan siya nito ng ilang segundo at tila hindi naniniwala. Okay, maglinis ka so you can leave my office. Salubong ang kilay nito pagkuwan. Hindi niya nalang pinansin ang tila na iinis nitong reaksyon basta nagwalis siya. Nagmap at pinatuyo ang sahig tsaka umalis na. Sanay naman siyang maglinis na nandoon ito dahil subsob ito sa trabaho na parang wala siya doon. Ngayon nga lang siya nailang dahil panay sulyap nito sa kanya. Are you sure? Wala kang narinig kanina? Bago siya tuluyang lumabas, tanong pa nito sa kanya. Wala po talaga sir. At syempre naman, nag-deny siya kaysa masisante. Tumingin na naman ito sa kanya at kinabahan siya. Pagbalik niya sa servant quarter ay naipon na ang mga katrabaho niya doon. 6:00 na't oras na ng uwian. Excited ang lahat na pinag-uusapan ng magaganap mamaya. Nagtatawanan pa ang mga ito. Hay salamat naman at tapos na rin ang mahal na Reyna.
So tara na, gora na tayo. Ani Silene pagkakita sa kanya. Alam niyang naiinip na ang kaibigan. Let's go! Excited ang lahat at sabay-sabay na silang lumabas ng servant quarter. Nagsuklay lang siya at pinalitan ng uniform. Naka-skirt kasi siya at blouse na may pangalan ng hotel na pinapasukan. Pagbaba naman nila ng ground floor, sakto namang kalalabas lang din ni Sir sa private elevator. Nagkatitigan pa silang dalawa dahil hindi niya alam kung anong iniisip nito. Marahil nagdududa pa rin. Bigla siyang nagbaba ng tingin, nahihiyang ewan, baka kasi siya ay mabuking. Ay sir, sumama ka sa amin, birthday ko ngayon, may handaan sa bahay. Feeling close na sabi ni Silene sa kanilang CEO. Nilipat nito ang tingin kay Silene, ine-expect niya na hindi ito sasama. Okay, sumabay na kayo sa kotse ko. Wika nito, kaya naman napanganga ang lahat. Namimilog ang mga mata sa hindi inaasahang isasagot nito. At lalo naman siya, bigla ay nag-iwas na naman ng tingin dahil sa kanya nito itinutok ang magagandang mata ng amo. Imagine, ang tahimik nilang CEO at minsan hindi sila kinausap kundi ngayon lang ay isasakay pa sila sa kotse nito. Oh no, anong nangyayari? Sir, magta-taxi na lang kami dahil bibili pa kami ng alak. Si Miss na lang ang isabay nyo. Pagkasabi itinulak siya ni Silene malapit kay Sir tsaka nagmamadaling umalis sa mga bruha. Humanda talaga ito sa kanya mamaya. Mata lang ang walang latay. Bye sir, ingatan mo yung kaibigan ko ha. Hindi pa nakakatikim ng first kiss yan. Pabiro pang wika ni Silene tsaka tuluyang tumalikod ang lahat. Silene, wait lang. Let's go. Putol ni Sir sa sasabihin niya tsaka nagpati una sa kanya. Matapos siyang sulyapan ng mariin. Napapikit muna siya bago naiinis na pinipisa sa kanyang isip si Silene. Ilang na ilang si May sa loob ng kotse ng lalaki habang sila ay nagbabiyahe. Ni Sulyap ay iniiwasan niyang gawin pero tila hinihigop ang kanyang mga mata na mapabaling dito. Kung ilalarawan niya ang lalaki, masasabing napaka-perpekto. Bukod sa mayaman ay gwapo, matangkad, matakong sang ilong at may magagandang mga mata. Yun nga lang ay sobrang tahimik. Palaging seryoso. Jed Miguel Orientes ang buong pangalan ng lalaki, panganay na anak ng mag-asawang Ludovico at Nailara Orientes. Bulong-bulungan sa ilang katrabaho na may kasintahan ng lalaki pero ni minsan hindi pa naman niya nakikitang magkasama ang dalawa. Sobrang busy kasi nitong tao at subsub palagi sa trabaho hanggang kaninang narinig niyang naghihiwalay na nga ang magkasintahan at parang alam niya na ang dahilan. Are you done checking on me? Napaigtad siya nang magsalita ito at tumingin sa gawin niya. Dahil dito, agad nagbawi ng tingin ng dalaga. Sa kanyang peripheral vision, ay nakita niyang sinuyod din siya ng tingin ni Sir Jed, katulad kung paano niya ito suyuri ng tingin kanina. Naku sir grabe kayo. Oo, aaminin kong ang gwapo niyo. Pero hello, hindi ko kayo type. At upang hindi naman halata ang pagkapahiya ay saad niya. Hindi niya nga alam kung saan galing ang lakas ng loob niyang sabihin iyon sa amo. Baka bukas, wala na siyang trabaho. Really? Saad nito at biglang nagpreno. Tuloy ay nasubsob siya sa windshield ng sasakyan. Nananadya ba to? Salubong ang kilay niyang napatingin sa gawin ng lalaki at sapo ang kanyang noo. Masakit yun Reklamo niya pa. I'm sorry, hindi ko napansin ang stoplight. Itinuro nito iyon at kulang na lang magmura siya sa inis nang makitang kulay pula. Nasa kanya nga pala ang mata nito kanina kaya marahil hindi nito iyon napansin. Kung hindi dagling nakapagpreno si Sir, tiyak na mababangga nito ang puwitan ng kotseng nasa unahan nila. Pero pakiramdam niya, gumaganti ito sa kanya dahil sa sinabi kanina. Napahilot tuloy siya sa kanyang noo at nagtitimping wag mainis dito. Pasalamat na lang itong boss niya ang lalaki at medyo malamig ang kanyang ulo. Sinadya mo. Bulong niya at sinigurong maririnig nito. I'm telling the truth. Hindi ko talaga sinadya. Guilty nitong sabi. Nakita niyang nagmaniobra itong itinabi ang sasakyan nang makitang namumula ang kanyang noo na tumama sa windshield. Wait, check ko lang baka nasugatan ka. May medical kit ako sa likod ng kotse. Tinanggal nito ang seatbelt tsaka dumukwang patungo sa likod ng sasakyan. Sa ginawa nito, nasagi siya ng siko ni Jed na tumama pa sa mukha niya. Matigas iyon kaya bahagya siyang nasaktan. Nananadya na talaga ito't naiinis na siya.
Nagsorry naman ang lalaki pero hindi sapat. Dahil dito, bumaba siya ng sasakyan. Mas mabuti pa siguro kung mag-jeep na lang siya bago pa niya malagyan ng black eye ang lalaking ito. Wait, saan ka pupunta? Pagtataka ng lalaki, binuksan nito ang pinto at bumaba ng sasakyan. Mag-jeep na lang siguro ako, sir. Salamat na lang. Hindi niya ito maiwasang irapan. Paano naman ako makakarating sa birthday party ni Silene kung hindi ka sasabay? Di ko naman alam yun. Tinignan pa nito ang orasang suot bago tumingin ulit sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nagkakandahaba ang leeg kakaabang ng masasakyan pero malalaking truck lang ang dumadaan doon at talagang siya'y minamalas. Look, I'm sorry, hindi ko nga sabi sinasadya, miss. Hindi nito na ituloy ang sasabihin at nagtatanong na tumingin sa kanya. What is your name again? Sabay tanong nito. Miss, tugon niya na umirap at kasabay nun napatingala sa langit dahil may gumuhit na kidlat banta na bubuhos ang ulan. Ramdam niya rin ang malamig na simoy ng hangin na parang dumaan sa kanya. Bakit parang minamalas ata siya ngayon? Pagkatapos noon ay bumuhos ang panakanakang ulan kaya hindi na siya pinilit ng amo. Kusa na siyang sumakay ulit sa kotse. Hindi na tuloy niya magawang sumulyap rito. Nahihiya siya. Pero ang lalaki, bahagyang lumapit sa kanya na hinawakan siya sa muka at tinignan ng kanyang noo. Don't move, sabi pa nito na ipinagtaka niya naman. Anong gagawin niyo, sir? Hahalikan niyo ba ako? Bigla ay tinakpan niya ang kanyang labi dahil sa pag-aalala. Kumunot naman ang noo ng lalaki. In your dream, miss. Supladong saad ng lalaki. Gagamutin lang pala nito ang kanyang noo na tumama sa windshield ng sasakyan. Nakahinga naman si miss ng maluwag matapos malagyan ng band-aid ni Jed. Seatbelt. Mando pa nito na hindi siya sinulyapan at muling nagmaniobra ng sasakyan. Pagdating kina Silene ay nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Nasira na ang balak na kasiyahan sa bakuran kaya ang ending ay sa loob na lamang ng bahay sila nagsiksikan. At dahil hindi naman kalakihan ang bahay ng kaibigan, naku sir, pasensya na dito sa amin ha, hindi ko naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Wika ni Silene na nahihiya. Maging ang magulang ni Silene, humingi ng paumanhin kay Sir Jed pero sabi naman ng lalaki, okay lang kaya tuloy ang kasiyahan. Ang naroon lang naman sa kaarawan ni Silene ay ang mga kasamahan nila sa trabaho kaya parang pamilya na rin nila ang mga ito. Nagsiksikan sila sa loob ng bahay habang kumakain. Sir, tikman mo to. Ani Silene sa kanilang amo. Iniabot ito sa kanya at sinenyasan siyang lagyan sa plato ni Sir Jed ng pansit at puto. Pinagpapawisan si Sir Jed dahil kahit umuulan at may electric fan sa loob ng bahay, alam niyang sanay ito sa aircon. Sir, hindi na siya nag-alangang lagyan ito ng pagkain sa plato. Salamat. Sabi naman ng lalaki na tinignan lang siya, ni hindi man lang umiti, napakasuplado. Sir, anong gusto ninyong inumin? Tanong ni Alex pagkatapos ng kainan. Tumila na ang ulan kaya ang mga lalaking kasamahan nila sa trabaho lumipat na sa labas. Sagot ko na ang alak. Game na sagot ni Sir Jed. Naghiyawan bigla sa tuwa ang mga kasamahan niyang sina Dondi, Alex, Brennon at Timmy. Yan ang boss namin, mabait, sabi pa ni Alex. Naku, alam ko namang mukha kang alak, hoy. Saad naman ni Glyza, isa sa mga kasamahan nila sa trabaho na girlfriend nitong si Alex. Kakamot-kamot naman ito sa ulo. Magiinom pero bukas, alalahaning may pasok ha. Pagpapaalala pa ni Sir. Muli na namang naghiyawan sa tuwa ang mga lalaking mukhang alak, lalo na at bumunot si Sir Jed ng 2,000 sa wallet. Ay, grabe si Sir nakakahiya. Siya pa ang gumastos sa birthday ko. Pero Sir, promise, hindi ka namin lalasingin. Palatak ni Silene. Umiti lamang si Sir Jed sa unang pagkakataon nitong ginawa simula kanina at sinulyapan pa siya. Sa labas ay may mahabang mesa kung saan sila lumipat. Magkakatabi ang mga lalaki sa kabilang side at dito sa kabilang side ay silang mga babae at katapat niya si Sir Jed. Si Brennon at Alex ang bumili ng alak sa labas kasama si Glyza. Katuwang naman siyang nagdala ng pulutan sa labas ni Silene. Nang magsimula ang inuman, napansin niyang nakikipagsabayan si Sir Jed sa 4 na nilang mga kasamahan sa trabaho habang silang magkakaibigan, mas madalas ang kwentuhan.
hanggang sa maisipan ng birthday celebrant na maglibang ng truth or dare. At dahil magkakaharap sila sa iisang mesa, nakisali na rin ang mga kalalakihan, maging si Sir Jed na halatang tinamaan na sa sunod-sunod na tagay. Madali lang pala itong malasing. Gamit ang baso lang naman ay nagsimula na ang laro at hindi niya akalaing sa unang ikot noon ay matatapat sa kanya at ang mga luka-luka niyang kaibigan tuwang-tuwa pa. Patay, mukhang mapagtitiripan siya ng mga kaibigan ngayong gabi kung bakit ay bigla siyang kinabahan. Ate, bakit ginabi ka? Salubong sa kanya ni Mick pagpasok niya sa bahay. Ito kasi ang nagbukas ng pintuan. Birthday kasi ni Ate Silene mo. Dumaan lang ako. Heto, kumain ka na ha. Medyo nakainom ako. Matutulog na ako. Good night. Paalam niya kay Mick matapos iabot ang isang supot na ipinadala ni Silene na pagkain. Sige po ate, good night. Tsaka ito tumalikod na tinungo ang komedor. Siya naman ay tinungo ang kanyang silid. Pagpasok, nangihina siyang napasandal sa pinto at kinapa ang labi kung saan lumapat ang labi ni Sir Jed. Napabuntong hininga pa siya nang maalala ang nangyari kanina sa birthday ni Silene matapos tumapat sa kanya ang baso. Pinili niya ang dare dahil baka kung anong ipaamin sa kanya ng mga kaibigan pero hindi niya naman nakalaing hahamunin siyang halikan si Sir Jed at kung hindi niya gagawin, makakalimang tagay siyang sabay-sabay at hindi niya kakayanin yun. Kaya naman, lakas loob niyang nilapitan si Sir Jed at inilapat ang sariling labi sa labi nito na ikinatigagal ng lalaki. At hindi niya alam kung paano haharap sa amo pagkatapos ng kagagahang ginawa niya kagabi. Napapikit siyang humiga sa kanyang kama at nakatulugan na lang ang pag-iisip. Nagising na lang siya kinabukasan dahil sa katok ni Mick. Ate, wala ka bang pasok? Gising na. Napabalikwas ng bangon pagkarinig ng sinabi ni Mick. Oo bunso, maliligo na si ate. Paus niyang tugon. Kinuha niya ang towel na nakasabit sa likod ng pintuan tsaka pumasok ng banyo matapos sulyapan ng orasang nasa dingding. 6:00 na ng umaga. Medyo masakit pa ang ulo niya dahil sa nainom kagabi. Hindi siya lasing pero hindi lang siya sanay sa alak. Ate, may pera ka ba? May project kasi kami. Tanong sa kanya ni Mick. Bihis na siya at pareho na silang nasa harap ng mesa. Kumakain na ito't siya naman, kapilang dahil wala siyang gana. Kadalasan kapag tinatanghali siya ng gising, ito na ang nagsasaing. Marunong na rin itong magluto ng ulam kaya hindi na siya gaanong nag-aalala sa kapatid kapag ginagabi siya ng uwi sa trabaho. Okay, sabi niya na lang dahil pagdating sa pag-aaral ng kapatid, ibibigay niya ang lahat kahit wala nang matira pa sa kanya. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, itataguyod niya ito sa pag-aaral, wag lang matulad sa kanya na high school lamang ang natapos. 2 taon na ang nakakalipas, simula nang maulila sila ni Mick sa ina at ang ama naman may iba ng pamilya. Noong unay kahit papaano, nagbibigay ito sa kanilang magkapatid pero tanda niya ay 2 beses pa lang simula nang mawala ang kanyang ina. 1 beses sa 1 taon kung baga. At ang nais nito, tumira silang magkapatid kasama ang madrasta pero ayaw naman niya ng ganun. Ang totoo, nagtrabaho siya ng 6 na buwan sa ibang bansa kaya nga lang nagkaproblema ang kanyang agency, rason para ma-deport siya. Hindi niya na rin naisipan pang bumalik dahil naging miserable ang buhay ni Mick nung nasa ibang bansa siya. Balita niya, pinabayaan ito ng kanyang ama. Sabi ng kapatid, malupit ang madrasta at kapag wala sa bahay ang kanilang ama, sinasaktan ito at ginagawang alipin kaya naisipang lumayas ng kanyang kapatid. Pag uwi niya ay kinumpronta niya ang babae pero todo dinay ito't may padrama effect pa. Hindi siya bumalik sa ibang bansa para maalagaan ang kapatid niya. Bumukod sila ng tirahan at nangupahan sa mumurahing apartment malayo sa kanilang ama dahil mas kampi ito sa pangalawang asawa. At ang perang natitira niya sa 6 na buwang pagtatrabaho sa ibang bansa, naisipang i-invest sa nagngangalang Margarita de Jesus. Ang sabi kasi nito, buwan-buwan tutubo ang kanyang pera ng 30%. Madali siyang naniwala kaya nagbitaw siya ng 25,000 na siyang natitira na lang sa kanyang pera. Subalit matapos makuha ni Margarita de Jesus ang kanyang pera na pinaghirapan sa ibang bansa, na sana pag-aaral ng kanyang kapatid para itong bulang naglaho. Sobra siyang nanlumo sa nangyari pero wala nang nagawa pa.
Kaya heto, bumagsak siya sa pagiging isang janitress dito sa Casanova Hotel. Good morning. Bati nang nakangising si Silene pagbungad niya sa servant quarter. Nag-time in lang siya at dito agad tumuloy upang magbihis. Hindi niya pinansin ang bruha matapos irapan. Naiinis siya kay Silene dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagawa sa kanya kagabi ay ang halikan pa si Sir Jed. At hayun, dahil nakainom na rin siya at wala sa sarili, ginawa naman niya ang pinapagawa nito. Dapat nga matuwa ka pa sa akin dahil si Sir Jed ang first kiss mo. Ano, masarap ba? Nanunodyo pa ang kaibigan. Lalo siyang nainis nang marinig itong bumunghalit ng tawa. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban dahil magpahanggang ngayon nasa sistema niya pa rin ang nakakalasing na labi ng amo. Walang kibong tumalikod na lang siya matapos magbihis ng uniform tsaka nagsimula ng magtrabaho. Bye best friend, linisin mo na ang office ni Sir Jed. Kanina ka pa niya iniintay. Bago siya lumabas, nanunodyo na naman ng babae tsaka ito tumawa ng malakas. Namumula ang magkabilang tenga niya sa narinig. Naiinis siyang walang magawa dahil kasalanan niya rin naman. Humanda ka sa akin, Silene. Makakaganti din ako sa'yo. Ang sabi na lang niya at tuloy-tuloy nang lumabas. Ilang minuto din siyang nanatili sa labas ng office ni Sir Jed bago siya kumatok. Sana pala nag-absent na lang siya nang sa ganun mapaghandaan na muna niya ang paghaharap nilang muli ng lalaki. Come in. Malamig na boses ni Sir Jed mula sa loob nun. Parang tambol na lumagabog ang dibdib niya. Ngayon lamang ito mangyayaring kinabahan siya ng sobra. Bumuntong hininga muna siya bago pumasok sa loob. Good morning sir, maglilinis lang po. Katulad ng nakasanayan, nagkunwari siyang walang nangyari kagabi. Tinanguan siya nito at dama niya ang ilang segundo nitong pagtitig sa kanya bago nagbaba ng tingin sa dokumentong hawak. Siya naman ay nagsimula ng maglinis. Nag-breakfast ka na ba? Nag-order ako ng food. Sabayan mo ko mag-almusal after mo maglinis. Sa tono nitong siya'y inuutusan, nanlaki naman ang mata niya. Ako ho sir? Bulalas niyang tanong at nilingon ito. Busy pa rin ang amo sa pagpirma ng kung anong dokumento sa ibabaw ng mesa. Bakit? May iba pa bang tao dito sa loob ng opisina ko bukod sa ating dalawa? Balik na tanong nito sa kanya. Salamat na lang sir, pero nag-almusal na ako. Patuloy siyang naglinis at wala siyang balak na ito'y tignan at lalong wala siyang balak na sabayan itong kumain. Tatanggihan mo ko after what you did last night? Sabay angat nito ng paningin direkta sa kanya. Napalunok na lang si Miss nang magtagpo ang titig nilang dalawa. Para bang hindi niya na kaya pang tanggihan ng boss niya. Ang gwapo naman kasi talaga. Juicy pa ba ang beauty niya? Kaya gora na. Habang kumakain silang dalawa, ay ilang na ilang si Miss. Hindi niya inaasahang may pagkakataong napapatingin siya sa labi ni Sir Jed na para bang nararamdaman pa niya ang init na nagmula dun at kapag susulyapan siya nito, agad siyang nagbababa ng tingin. Do you like the food? Pagkuway tanong nito sa kanya nang mapatingin sa kanyang gawi. Oo sir, masarap. Tugon niya na napatingin na naman sa labi nito kahit nasaway niya pa ang sarili. Pero hindi kumbinsido ang lalaki. Kung ganoon, bakit hindi ka pa sumusubo? Tanong nito't kinuha ng lalaki ang chopstick at siya'y sinubuan. Ang totoo kasi, kanina pa siya hirap gumamit ng chopstick pero hindi niya lang masabi sa lalaki. Korean food kasi ang order ni sir at napag-alaman na niyang mahilig ito sa ganoong pagkain. Naku sir, wag na. Nakakahiya naman. Mabuti pa magkamay na lang ako. Hinawakan niya ang chopstick at itinabi. Try this one, and I know you like it. Gamit ang sariling chopstick nito, kumuha si Sir ng pagkain at isinubo sa kanya. Diyos ko, ano ba to? Bulong ni May sa sarili dahil hindi niya kinakaya ang ginagawa ng boss niya. Isa lang naman siyang tagalinis sa office nito, tapos ngayon susubuan ng lalaki. Hindi niya carry. Open your mouth, baby. Habang natitigilan siyang nakatingin dito, ay wika ni Sir Jed. Ano daw? Halos lumuwa ang kanyang mga mata pagkarinig nun. Hindi niya akalaing mangyayari sa kanya ito. As in tinawag siyang baby. Mukha ba siyang 5 buwan lang? Mabuti na lang at may kumatok na hindi natuloy ang dapat sanang isusubo ni Sir Jed sa kanya. Kaya ang ending heto, sa gulat ay napatayo siya. Hello mami,
Bati ka agad ni Sir Jed sa ginang nang pumasok ito dito sa office ni Sir. Mami iyon ng amo. Sinulyapan siya nito bago ibinalik kay Sir ang mga mata. Good morning ma'am, tapos na po ako maglinis kaya palabas na rin ako. Have a nice day po. Patay mali siyang lumabas bago pa man makasagot ang ginang. Mas kinabahan siya sa uri ng tingin nito sa kanya. Tila ba nahuhulaan ng ginang na nakikisalo siya sa almusal ni Sir Jed at sa itsura nito, hindi iyon nagustuhan ng ginang. Nakahinga ng maluwag si Mace nang makalabas ng office. Buti na lang din at dumating si Ma'am Nailara at natapos ang moment nilang iyon ni Sir Jed dahil hindi niya kinakaya. Baka mamaya maulit na naman ang halik na pinagsaluhan nila kagabi. Anong problema, Jed? Bakit hindi ka umuwi kagabi sa bahay? Dinaanan din kita sa suit mo kanina para i-check pero wala ka rin doon. What is happening to you? Nag-aalala kami sa'yo ng dad mo. Sabi ni Nailara sa anak na nag-aalala. Napatango si Jed at isa-isang iniligpit ang natirang pagkain nila ni Miss. Sa pagsulpot ng ina, tila nawalan siya ng ganang kumain. Pagkagaling sa birthday party ni Silene kagabi, dito siya tumuloy sa office at dito na rin nagpalipas ng gabi. May private room naman siya rito na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit at madalas dito talaga siya natutulog sa kanyang office. Parang bahay na nga lang niya ito. I'm sorry ma'am, nakalimutan kong tumawag sa inyo ni dad pero okay lang naman ako. Inilibot ni Nailara ang paningin. Maayos ang opisina, maayos ang suot ng anak, mukhang hiyang ito at tila may nag-aalaga. Pwede bang magtanong sa'yo anak? Curious lang ako. Sino yung babaeng kasama mo kanina dito sa loob ng office mo? Ma'am, hindi ba obvious na janitress siya rito? Balik na tanong ni Jed sa ginang. Matapos ligpitin ang kalat sa mesa, binalikan niya ang trabaho. Alam ko syempre, pero ang tanong ko sino siya sa buhay mo? Nakikipagmabutihan ka ba sa kanya? Hindi sinagot ni Jed ang tanong ng ina. Tingin niya naman ay walang masama kung sakali man dahil hiwalay na sila ni Estela. Nakipaghiwalay ito ng napakababaw na rason. Sinikap naman niyang habulin ito't makipagbalikan pero ayaw na ni Estela sa kanya. Jed Miguel, tinatanong kita. Nakita ko yung eksena kanina. Sabay kayong kumakain at sinusubuan mo siya. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa'yo kapag siya ang naging GF mo ha? Isang janitress, isang mababang uri ng babae. Ma'am, busy ako. Kung wala na po kayong ibang sasabihin, pwede na kayong umalis. Saad ni Jed na naiinis sa ina dahil sa tahasang pangmamaliit nito kay Miss. Tumaas naman ang isang kilay ng ginang at umupo sa sofa. Nais ko lang linawin sa ito Jed na kung anumang namamagitan sa inyo ng babaeng yun, ngayon pa lang putulin mo na. Hindi siya nababagay sa ating pamilya. Padabog itong tumayo at lumabas ng kanyang opisina. Naiwan naman si Jed na nag-iisip sa sinabi ng kanyang ina. Habang si Miss naman matapos linisin ang nakatokang silid sa kanya, maayos na itinabi sa utility room ang kanyang mga cleaning materials. Nakakapagod. Bulong niyang hinilot ang likod pagpasok sa servant quarter. Nadatnan niyang nagtatawanan si Glyza at si Eloise. Miss, bali-balita ang tungkol sa inyo ni Sir kagabi oh. Halika dali. Hila sa kanya ni Glyza at ipinakita ang file ng video sa cellphone nito. 2 million views ang kissing scene nila ni Sir Jed at ang daming naglipa ng komento. Bigla siyang kinabahan sa video na iyon. Tiyak ang lahat ng mga kasamahan nila rito, maging employee ng lalaki alam na ang lahat. Hindi naman siya kita dahil nakatalikod pero kitang-kita si Sir Jed na humawak pa sa bewang niya habang halatang nakikipaghalikan. Hindi na nga niya napansin yun. Paano na to kapag nalaman ni na Madam at Sir? Palalayasin na ako. Takot niyang wika. Maaaring isa sa mga kasamahan nila kagabi ang nag-upload ng video na yun. Hindi tuloy siya mapalagay, lalo't pinagtitinginan siya ng makakasalubong. Hindi niya maisip ang kahihiyang nagawa niya. Mukhang nakakandong pa siya sa amo. Sakay na. Ihahatid kita. Kinahapunan habang balis ang nag-aabang ng jeep si Mace paglabas sa trabaho, bigla na lang may magarang sasakyan na huminto sa kanyang harapan. Sir Jed? Bulalas niya sa gulat pagkakita sa amo. Hindi niya lang alam kung saan pupunta para makaiwas ang lalaki. Ayaw niyang madagdagan ng sunod-sunod na pangyayari sa kanila. I said get in the car. Mayroon lang tayong pag-uusapan. Supladong wika ni Sir Jed. Tila mainit ang ulo. Kinakabahan siya.
Natigilan saglit si Mace bago napipilitang sumakay sa kotse ng lalaki. Naisip niya na baka dahil sa video nila yun. Kasalanan talaga yun ni Cylene kung bakit nahaharap sa kahihiyan ngayon ng boss nila. Sir, pasensya ka na sa nangyari kagabi, hindi ko sinasadya. Hinging paumanhin ni Mace nang tuluyang makasakay sa kotse ng amo. Hindi ito sumagot kundi pinasibad kaagad ang kotse. Wala siyang kibo na panay ang sulyap sa lalaki habang ito ay nagmamaneho. Hanggang sa huminto ang kotse sa isang tahimik na lugar. Pagkuway tinignan siya matapos patayin ang makina ng kotse. Since ikaw ang kasama ko sa viral na video, ikaw din ang ihaharap ko sa mga tao. Magpapanggap ka na girlfriend ko. Walang utal na saad ni Sir Jed. Sobrang seryoso pa rin ito. Kung yun ang makakabuti para sa'yo, ayos lang sir. Wika naman niya. Para sa kanya, yun ang kapalit ng kalukuhang nagawa niya kagabi kaya dapat niyang pagbayaran. You mean yes? Tanong nito. Sa pagkakataong yun, nakangiti ang lalaki. Oo, wala namang katotohanan diba? Ang sabi mo magkukunwari lang sir, edi okay. Kaya lang inaalala ko, baka magalit ang mami mo. Pag-aalala niyang sabi. Huwag mong alalahanin si ma'am. Ako nang bahala sa kanya, okay? So paano, let's go? Tanong nitong nakangiti pa rin na wala ang problemadong muka tulad kanina. Mabilis lang palang magbago ang mood nito. Dahil dito, lihim siyang napapangiti. At least, maranasan man lang niyang magka-boyfriend ng isang Jed Miguel Orientes, isang lalaking gwapo na mayaman pa. Dinala siya nito sa isang restaurant at sabay pa silang kumain. Larawan sila ng masayang magkasintahan. Pakiramdam ni Mace, ang galing niyang umarte. Sabi kasi ni Sir, ganoon daw talaga ang magkasintahan, sabay kumakain. Hindi lang yun at inihatid pa siya sa bahay. Sino siya ate? Pagdating ay sinipat ni Mick si Sir Jed mula ulo hanggang paa nang mapagbuksan sila ng pintuan. Wala sa plano niyang papasukin ito pero nagpumilit ang lalaki. Si Sir Jed, boss ko, pagpapakilala niya sa kasama. Her boyfriend. Singit naman ni Sir Jed. Nagpalipat-lipat naman ang tingin sa kanila ni Mick na tila naguguluhan. Oo, boyfriend ko. Si Mick nga pala kapatid ko. Siya lang ang nag-iisa kong kasama sa buhay. Pagkuway ipinakilala din niya ang kapatid sa amo. Hi, bati ni Sir Jed kay Mick na nakangiti. Muling sinipat ni Mick ang lalaki pero walang sinabi. Waring nagdududa. Seryoso po ba kayo sa ate ko? Baka mamaya, paiyakin niyo lang yan ha. Mananagot ka sa akin. Matapang na wika ni Mick. Napatingin siya sa gawin ng kapatid at ito'y pinandilatan. Hindi kasi nakasagot si Sir Jed sa sinabi ni Mick. Naku, pasensya ka na sa sinabi ng kapatid ko sir. My love, joker po talaga yun. Kunwari ay natatawa siya. Halika na nga sa loob. Pagkuha hinila niya ito papasok. At si Mick naman, sinenyasan niyang tumungo na sa kwarto. Nakita niyang inilibot ng lalaki ang paningin nito sa maliit nilang sala. Maupo ka, pasensya ka na sa amin. Maliit lang kasi ang bahay namin. Wika ng dalaga. Tumabi siya sa lalaki matapos ibaba ang bag. Ang parents mo. Pag-uusisa nito sa kanya. Naku, mahabang istorya pero may iba ng pamilya ang ama ko. Si inay naman, maagang umakyat sa langit kaya ako ang nagtataguyod kay Mick. Tinignan siya nito na may paghanga. Ilang saglit pa silang nag-usap bago nagpaalam ang lalaki at sinabing susunduin siya bukas. Pumayag naman si Miss dahil bahagi yun ng pagkukunwari nilang magkasintahan. Pero kinabukasan, hindi niya inaasahang ipapakilala siyang kasintahan sa lahat ng employee ng hotel na kinagulat ng mga ito. Nadismaya at hindi makapaniwala sa kanilang ibinalita. Isa na doon ang kanyang mga katrabaho. Ay, grabe si Sir, ang gwapo pero pumatol sa janitress. Sana pala nag-apply na lang din akong janitress. Wika ng isang employee sa hotel. Oo nga naman, kung beauty lang din ang pag-uusapan, mas maganda pa ako sa kanya. Segunda naman ang isa na mukhang orasan ng muka. Hoy, wag niyo na ngang pagtalunan yan. Ganun talaga ang love. Walang pinipili basta tinamaan ng pana ni Cupido. Kipangit ka, mahirap ka basta mahal ka. Magtrabaho na lang tayo. Mamaya marinig pa kayo ni Sir, masisanti pa kayo dyan. Saway naman ng isa pang empleyada ng hotel.
Lahat yun ay dinig ni Miss dahil nasa loob ng banyo ang mga ito at siya naman naglilinis sa isang cubicle. Hindi niya malaman ang mararamdaman. Wala namang katotohanan ng relasyon nila ni Jed pero makapanghusga ang mga tao sa kanya wagas. Nagkibit-balikat na lang si Miss at hinayaan ng mga naririnig. Minabuting ipagpatuloy na lang ang paglilinis. Anong kalukuhan ba to ha, Jed Miguel? Balita na sa buong hotel ang pakikipagrelasyon mo sa janitress natin. Hindi nga ako nagkamali sa nakita ko at hindi ka na nahiya sa pakikipaghalikan sa babaeng yun. Napaangat ng tingin si Jed sa nanggagalaiting ina. Abala siya sa umagang yun dahil may mga nais siyang tapusin. Dahil kahit naman walang katotohanan sa kanila ni Miss, may obligasyon pa rin siya rito. Magsalita ka, Miguel. Totoo ba ang lahat ng ito ha? Hinampas na nito ang kanyang mesa dahil sa galit. Ma'am, wala na kami ni Stella. What did you want me to do? Hindi ko hahabulin ng isang babaeng ayaw na sa akin. Doon ako sa babaeng mahal ko at mahal ako. Pagtatanggol ni Jed sa sarili at kay Miss, lalong nanlaki ang mata ng kanyang ina. Anak, pwede kang mag-girlfriend. Napakadaming babae dyan. Mamili ka naman ng mas nababagay sa'yo, hindi yung pupulot ka na lang galing sa basura. Watch your words, ma'am. Inis na saad ni Jed at nagtaas ng boses. Totoong hindi siya natutuwa sa mga pinagsasasabi ng inalaban kay Miss. Ha? Hindi ako makapaniwala sa'yo, Jed Miguel, nang dahil lang sa babaeng yun pagtataasan mo ko ng boses. Nakakalimutan mo nang ako ang iyong ina. Makikita mo ang gagawin ko sa babaeng yun. Pagkasabi nito, nakipagtagisan ng titig sa kanya tsaka siya iniwan sa kanyang opisina. Nakakabingi ang ingay na nilikha nito matapos pasarang ibagsak ang pintuan. Naiwang napapabuntong hininga si Jed Miguel. Hinahamon siya ng ina. Kung ayaw nito kay Mace, pues lalo niya itong aasarin. Pagkuway napapangiti siya sa laman ng kanyang isipan. Mace, may bad news. Hila ni Silene sa kanya pagpasok niya sa loob ng servant quarter. Naroon din ang kanyang mga katrabaho na parang Biyernes Santo ang muka. May problema ba? Tanong niyang nagtataka rin. Kasi girl, ililipat ka ng agency sa ibang branch ng hotel at malamang dahil yun sa relasyon niyo ni Sir. Bulalas ni Silene. Nagulat din siya sa sinabi ng kaibigan. Kalat na nga pala sa mga ito ang tungkol sa kanila ni Sir Jed. Marahil ay nakarating na rin iyon sa kaalaman ni Madam Nailara at malamang ito ang may pakana ng lahat. Saang branch daw? Nanlulumo niyang tanong. Hindi niya pa kasi natatanggap ang notice mula sa kanyang agency. Sa Cebu raw. Si Eloise ang sumagot at nag-iyakan ng mga ito na tila ililibing na siya. Magsitigil nga kayo. Singhal niya sa mga ito tsaka inirapan si Silene. Alam mo kasalanan mo to kung hindi mo sa akin inutos na halikan si Sir Jed, walang kakalat na video. Paano ngayon yan? Malamang gusto akong tanggalin ni Madam dito. Ang kaso may kontrata ako kaya balak niya akong ilipat sa Cebu. Siyempre dahil malayo, mas pipiliin kong mag-resign. Problemado niyang saad. Mismo, kuro ng lahat. Makipag-break ka na lang kasi kay Sir Jed kaysa mawalan ka ng trabaho, friend. Alam naman natin na langit at lupa ang agwat niyo ni Sir Jed. Saad ni Glyza. Hindi siya nakasagot. May konting kirot siyang naramdaman sa puso niya kahit wala namang katotohanan sa kanila ni Sir Jed. Matapos ang duty, tinungo niya ang opisina ni Sir Jed para kausapin ng lalaki tungkol sa pagpapalipat sa kanya ng agency. Alam naman niyang ina nito ang may kagagawan nun. Malayo ang Cebu kaya baka mag-resign na lang siya. Wala na siyang pagpipilian. Kumatok siya sa pinto pero sakto namang pagbukas nun. Kanina pa kita inaantay. Let's go. Nagulat na lang siya nang bumungad ang nakangiting si Sir Jed at hinawakan siya sa kamay at igineya patungo sa private elevator nito na tanging pamilya lang ni Sir Jed ang gumagamit. Alanganin siyang napatingin sa kamay nila na nais niyang bawiin dahil doon nakatingin ang nakakasalubong nilang employee ng hotel. Pinabati naman ng mga ito si Sir Jed pero parang malulusaw siya sa pailalim na tingin ng sino man sa kanilang nakakasalubong. Ano ba kasi itong pinasok niya? Ngayon tuloy, parang nagkakaproblema na siya. Sir, bawi niya sa hawak nitong kamay pero hindi naman iyon binitiwan ng lalaki. Sinulyapan lang siya nito at nginitian, tsaka mas lalo pang hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang isang palad. San mo ba ako dadalhin, sir?
Pasakay na sila sa kotse nang magtanong siya. Sa bahay, ipapakilala kita sa magulang ko. Napaurong siya nang ikabit ni Sir Jed sa kanya ang seatbelt. Paano kulang na lang magdikit ang kanilang mga muka or sinasadya ata nito. Sir, nagbibiro po ba kayo? Ayaw sa akin ng mami mo. Aniya pero tila walang narinig ang lalaki na binuhay ang makina ng sasakyan. Nakaalis na ito sa harapan at maayos nang nakaupo. Nakadama siya ng takot. Hindi siya handang humarap sa magulang ni Sir Jed. Sir, baka naman po nabibigla lang kayo. Wala naman po akong mukhang iyaharap sa magulang mo Isa pa wala namang katotohanan yung sa atin. Baka hindi kailangang makilala pa ako ng mga magulang mo. Nang hindi makatiis ay wika niya. Actually, kinausap ako ni ma'am tungkol sa'yo. And she want me to get rid of you. At dahil ayaw niya sa'yo, kailangan niyang makilalang mabuti kang tao. Paliwanag ni Jed. Mas lalo siyang hindi mapalagay sa kinauupuan at nakiusap kay Sir Jed na ibaba at magtataksi na lang pauwi pero hindi nangyari hanggang sa huminto ang sasakyan sa harapan ng isang mataas na gate. Nilingon siya ng lalaki at nginitian. Nanlalamig ang mga kamay niya at nangangatog ang kanyang tuhod sa takot. Isipin pa lang niya haharap siya sa magulang ni Sir Jed, parang maiihi na siya. Sir Jed, natatakot po ako. Call me Jed, okay? And please miss, umarte kang girlfriend ko. Pagkasabi nito, kinabig siya at hinalikan siya sa labi na ikinalaki ng kanyang mata. Natigilan siya nang maramdaman ang malambot at mainit nitong labi sa kanya. Napahawak siya sa balikat nito at nais niyang itulak ang amo. Ang kabang bahagyang nararamdaman kanina ay lalong nadagdagan pero unti-unting nawala at katagalan napalitan ng init na lumukob sa kanyang katawan at bahagyang kumalma ang nararamdamang takot sa sarili nang mapaghiwalay ang kanilang labi. Dama niyang mas naging komportable siya ngayon pagkatapos ng halikan sa kanilang pagitan. Mahigpit din itong hawak ang kamay niya pagpasok. Nakita niya ang pagsalubong ng kilay ng ina nito pagkakita sa kanila at ang lalaking may edad na naroon ay napatingin din sa kanila. Nasa garden ng mag-asawang Orientes at tila ba may mahalagang pinag-uusapan kaya nga nakita agad sila na pumasok. Dad, Mom, meet my girlfriend, Miss. Ipinakilala kaagad siya ni Sir Jed sa mga magulang nito nang walang paligoy-ligoy. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng ginang. Really, iho? Hindi naman makapaniwala ang ama ni Sir Jed nang umiti. Jed, ano ba tong ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyong hindi ko matatanggap sa pamilya natin ng babaeng yan. Tumayo ang ina nitong nanggagalaiti. Napasunod naman ang tingin ng ama ni Sir Jed sa ginang. Ma, mahal ko si Miss. Pagtatanggol ni Sir Jed sa kanya. Mahal? Nababalo ka na ba, Miguel? Kahit damitan mo pa ng ginto ang babaeng yan, mananatili pa rin ang tingin ko sa kanyang nagmula sa mahirap na pamilya. Hindi siya nababagi sa pamilyang to, Miguel. Gigil nitong sigaw. Nailara, just calm down. Kung mahal ni Miguel ang babaeng ito, dapat nating tanggapin yon. Narinig niyang pagtatanggol ng ama nito sa anak. Napalunok si Miss sa kahihiyang nararamdaman para siyang kandilang unti-unting nalulusaw. Hindi niya alam kung bakit kailangang paasahin siya ni Jed ng ganito. Hindi naman ito kailangang ipakilala siya sa magulang ng lalaki at lalong hindi siya nito dapat halikan kanina. Mas lalo lamang siyang nasasaktan ngayon sa pang-aalipusta ng ina nito. Sandali lang humadam ha, sumusobra naman po ata kayo. Napipika niyang saad nang hindi makatiis. Napataas naman ang kilay ng ginang nang mapatingin sa kanya. Oo, hindi ko naman ikinakahiyang mahirap po ako. Pero hindi ko naman po ata kasalanan kung mahal ako ng anak niyo. At kahit janitress lang ako, marangal namang trabaho yun. Pinaghihirapan ko bawat sentimong kinikita ko sa inyo. At ito lang din ang masasabi ko, madam. Kung ayaw niyo sa akin, mas ayaw ko rin sa inyo. Mabigat ang mga katagang binitiwan niya at galit na galit din. Tumingin muna siya kay Jed na nagulat din sa kanyang sinabi. Tsaka binawi ang kamay na hawak nito at mabilis na tumalikod. Tutal, ililipat siya sa Cebu, mas mabuti pang mag-resign na lang siya at iiwas kay Jed kahit na sa kanyang pakiramdam, mahal niya na yata ito. Kahit sinundan pa siya ni Jed, hindi niya na ito pinansin. Agad nagpara ng taxi si Miss at sumakay tsaka nagpahatid sa kanilang bahay. Yung takot niya sa ina nito kanina, napalitan ng inis dahil sa pang-aalipusta nito sa kanya.
Nasaktan na siya ng sobra at hindi napigilan ng sarili kaya kung ano man ang mga nasabi niya sa ina ng boss niya, hindi iyon pinagsisisihan. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang bihis si Mick kasama ang kapitbahay nilang si Frankie na best friend ng kanyang kapatid. May lakad ba kayo? Tanong niya sa dalawa dahil tila alanganin pa si Mick na magpaalam sa kanya. Nagpalitan ito ng tingin bago siya ulit sulyapan. Tumuloy naman siya sa loob tsaka naghubad ng suot na sapatos. Kasunod niya ang kapatid na nag-aalanganing nakatingin sa kanya. Ate, hinintay lang talaga kita. Okay lang ba kung mag-attend ako ng birthday? Invited kasi kami ni Frankie. Promise, uuwi ka agad ako. Nahihiyang pagpapaalam ni Mick. Sige, umuwi ka ng maaga. Tsaka Mick, bawal kang uminom ng alak. Sabi na lang niya. Oo naman ate, promise hindi ako iinom. Salamat ate. Nakangiti na itong nilapitan siya at niyakap. Kaya mahal na mahal kita ate eh. Ang bait mo sa akin. I love you ate. Tsaka siya pinugpog ng halik sa pisngi. Pinabaunan niya na rin ito ng pera bago umalis. Nangingiti pa siya habang kinakawayan ito kasama ang kaibigan. Parang kailan lang pero ngayon binata na ang kapatid niya. Baka nga may GF na ito. Nahihiya lang aminin sa kanya. Matapos isara ang pinto, lumukob sa kanya ang kakaibang lungkot nang maalala si Jed. Pero nagkibit balikat siya. Mas lalo lamang siyang malulungkot sa nangyayari sa kanya kung iisipin niya pa yun. Basta tapos na sila ni Jed, ayaw niya na itong makita. Hindi na rin siya papasok. Matapos maglinis ng katawan at magbihis, nagtungo siya sa kusina upang maghanap ng makakain. May nilutong ulam si Mick at tinakpan lang nito sa mesa kaya kumain na lang siya. Pabalik na sana siya sa kanyang silid matapos kumain tsaka maghugas ng plato nang may kumatok sa pinto. Ang aga naman yatang umuwi ni Mick, wala pang 3 oras. Miss, nagulat siya nang sumuray papasok si Sir Jed sa loob ng bahay. Siya naman ay maagap itong inalalayan. Hindi ito makagulapay sa kalasingan. Gaano ba ito kabilis lumaklak ng alak para malasing agad? Naalala niyang mahina pala ito sa alkohol. Sir, hindi niyo bahay ito, wag kayong ano. Inis niyang saad pero inalalayan ng lalaking makatayo dahil natuluyan itong matumba nang hindi niya makayanang alalayan. Mas mabigat pa yata ito sa isang sakong bigas. Napangiwi pa siya ng pilit itong dalhin sa kanyang silid. Pambihira, paano naman itong nakapag-drive ng ganito kalango? Miss, I'm sorry. Bulong nito sa lasing na boses. Yakap-yakap na siya nito ngayon. Parang ayaw pa nga niyang maniwalang lasing ito kung hindi niya pa naamoy sa hininga ng lalaki ang alak. Sir, wala naman kayong kasalanan. Tugon niya sa paghingi nito ng sorry. Napilitan siyang alalayan itong ipasok sa loob ng kanyang silid para doon na ito magpahinga. Lungay-ngay ito nang maihiga niya sa kama. Problemado siyang napatingin dito. Tiyak niyang may issue na naman bukas tungkol sa kanila dahil sa bahay niya ito magpapalipas ng gabi. Kumuha na lang siya ng malinis na tubig at bimpo para ito ay mapunasan at mahimasmasan. Baka sakaling pagkatapos, pwede na itong umuwi. Ayaw naman niyang dito pa sa bahay niya magdamag ang lalaki. Baka anong isipin ng kapatid niya. Umupo siya sa gilid ng kama bago alanganing tumingin dito. Hawak niya na ang bimpo bago dahan-dahang inilapat sa mukha ng lalaki. Gumalaw ang kamay nito at humawak sa kanyang palad. Wari ba'y pinipigilan ng kanyang kamay. Marahan itong dumilat at pahila siyang inilapit dito bago siya niyakap. Napatitig si Mace sa namumungay na mga mata ng lalaking lasing. Sir, bitawan mo ko. Pakiusap niya dahil baka mawalan siya ng kontrol sa sarili. Pero ang lalaki, hindi siya binitiwan. Sa halip ay mas lalo pa siyang hinapit kung saan halos magdikit na ang mukha nila. At hindi niya napaghandaan ng siiling siya nito ng mainit na halik sa labi na agad nagpainit ng katawan niya. Sinubukan niyang pigilan ng lalaki pero pinagpalit nito ang kanilang pwesto at mas lalong lumalim ang halik sa kanya. Sa ginawa nito ay nagliyab ang kanyang pakiramdam. Hinawakan nito ang damit niya at nagsimula na iyong alisin. Kung lango ang kanyang boss, maaaring hindi nito alam ang nangyayari kaya abot ng kanyang makakaya, sinubukan niya itong pigilan. Pero nalupig siya ng kanyang nararamdaman at naibigay sa lalaki ang kanyang kaban. Kinabukasan, nagulat pa ito pagkakita sa kanya. Bihis na siya't katunayan ay tanghali na.
Nakapasok na nga sa school ang kanyang kapatid na hindi na malayang may lalaki sa kanyang silid. "Sir Jed, lumayas ka na." Inis niyang wika at umiwas ng tingin sa lalaki. Tinignan muna nito ang oras bago sinilip ang sarili sa ilalim ng kumot. Wala pa rin itong kahit na anumang suot hanggang ngayon. "I'm sorry, lasing ako kagabi, hindi ko alam ang nangyari. Masama ang loob ko kay ma'am. You know what? Hindi niya naiintindihan ang damdamin ko." Madrama nitong Saad. "Kaya mo sa akin ibinuntun?" Tanong niyang naiinis din. Tumayo ito takmang lalapit sa kanya. "Hep, magbihis ka muna pwede." Dagli siyang tumalikod at iniwan ito sa loob ng kanyang kwarto para makapagbihis. Dumiretso na siya sa kusina para makapag-prepare ng almusal at makakain muna ito bago paalisin. "Yung nangyari sa atin kagabi." Untag nito sa likuran niya, saktong siya'y naghahain. "Walang nangyari kagabi, sir." Dagli niyang tugon na sumulyap dito. "Mayroon. Nakainom ako pero hindi ako lasing." "Tapos anong balak mo?" Inis niyang tanong dito. "Walang tayo, sir. Bukod doon, ayaw sa akin ng mami mo." Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Masama na nga ang loob niya kagabi sa ina nito. Ngayon ay nadagdagan pa ni Sir Jed. "Wala akong pakialam kay mama. Pananagutan ko kung anong nagawa ko kagabi." Matatag nitong Saad. "Para ano? Para sugurin ako ng mami mo rito? Siya nga pala, sir. Di na ako papasok. Tutal, nandito ka na rin naman ay sasabihin ko na. Magre-resign na ako dahil malayo ang Cebu. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho dito." Masama ang loob niyang sabi. Matagal siya nitong tinitigan na para bang nag-iisip. "Wala akong sinabing mag-resign ka. Ako ang boss mo at akong susundin mo." Pagkuway umupo sa harap ng mesa at nilantakan ang niluto niyang scramble egg na para bang ayos lang ang lahat ng nangyayari samantalang siya'y heto at iniinda pa rin ang masakit na gitna. Hindi niya alam ang iisipin pero sa puso niya masaya siyang kahit papaano hindi baliwala sa lalaki ang nangyari sa pagitan nila. "Hi!" Bungad na bati ng isang pamilyar na boses kay Jed at kinagulat niyang makita si Estela sa loob ng kanyang opisina. Ang babaeng una niyang minahal pero siya ring nanakit sa kanya. Sa halip na matuwa pagkakita sa babae, nakadama siya ng inis dito. Patunay lamang iyon na hindi niya na mahal ang babae at wala na siyang nararamdaman para sa dating minahal. "Anong ginagawa mo dito?" Nagiyelong tanong niya sa babae at matalim na tinignan. Wala na siyang interes pa kay Estela, lalo na ngayong may namagitan na sa kanila ni Miss kagabi. Ang nais niya ngayon ay maging official na ang tungkol sa kanilang dalawa. Hindi man ito tanggapin ng kanyang ina, hindi na mahalaga pa sa kanya yun. "Jed Miguel, I'm sorry. Akala ko talaga kaya kong mawala ka pero hindi pala. Narealize ko na walang direksyon ang buhay ko kung wala ka. So nagdesisyon akong bumalik sa'yo." Pahayag ng babae. "But it's too late. May mahal na akong iba." Dagli niyang tugon. Mapakla naman itong tumawa. "Sino? Yung janitress mo na kasama mo sa kissing video? Come on Jed, kilalang kilala kita. Sinadya mo yun para pagsilosin ako to make me realize that I still love you." Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Inawit ang isang braso sa kanyang leeg at malambing na humilig sa kanyang dibdib. Saktong bumukas ang pinto at bumungad si Miss. Nakita niya ang pagkagulat nito sa mga mata pero saglit lamang. Mabilis niyang itinulak si Estela at lumapit sa babae. "Sabi ko magpahinga ka, diba? At bukas ka na pumasok. But why are you here?" Tanong niya sa dalaga. Napatingin naman si Miss sa babaeng kasama ni Jed. Halos hindi niya na narinig ang sinabi ni Jed dahil nasaktan na siya pagkakita sa eksena ng dalawa. "So, ikaw palang babaeng ambisyosang nagkamali sa akala na makukuha sa akin si Jed Miguel." Irap pa ng babae. "Estela, get out of my office. Hindi kita gustong makita." Sabi ni Jed pero tumawa ang babae. Sa halip na lumabas ay lumapit kay Jed at sa pagkagulat niya, hinalikan nito ang lalaki mismo sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ni Miss at napatingin sa dalawa. Ngayon ay nagpupumilit ng ilabas ni Jed ang babae sa opisina nito habang ang babae naman nananatili pa rin sa loob. "Sir, wag na ho kayo mag-alala. Nagpunta lang naman ako dito para ipasa tong resignation letter ko." Masama niyang sinulyapan ng babaeng nasa tabi pa rin ni Jed. Nakapagpasya na siyang aalis sa trabaho. Ayaw niya nang makaharap pa si Madam Nailara dahil hindi siya papayag na alipustahin pa nitong muli kaya iiwas na lang siya.
Pero hindi niya akalaing bukod sa ina ni Jed ay may iba pa pala siyang makakaaway. Well, thank you kung aalis ka na dito dahil hindi ako papayag na makuha mo yung boyfriend ko. I'm Stella Lardizabal, malayong malayo sa muchachang katulad mo. Huwag mo nang pangarapin si Miguel dahil hindi mo siya kayang abutin. Galit at mataray na saad ng babae habang nakatikwas ang isang kilay. Stella, enough! Na kahit anong gawin ni Sir Jed, ayaw humiwalay sa lalaki kaya naubusan na rin yata ito ng lakas. Hindi na siya makikipagpaligsahan pa dahil alam naman niya ang mga katulad nilang mahihirap ay para lang din sa mahirap. Mas bagay si Miguel kay Stella. Tiyak niyang magugustuhan ito ng mami ni Sir Jed. Mata pobre kasi yun. Matapos ilapag ang kapirasong papel sa ibabaw ng mesa ni Sir Jed, agad na siyang umalis. Please miss, huwag kang umalis. Nagpupumilit si Jed na makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Stella at sinubukan siyang habulin pero mabilis din itong napigilan ni Stella. Nang maabutan ay hinawakan sa kamay. Habol-habol naman sa kanya si Stella na pilit siyang hinatak palayo. Mabigat ang kanyang loob na makita itong papalayo na hindi niya nalinawan ng tungkol sa kanila ni Stella. Nauunawaan naman niya ito kung bakit galit sa kanya. Nang tuluyang makaalis si Miss, tsaka niya hinarap si Stella at galit na tinignan. Mag-usap tayo ng masinsinan. Wika niya nang bumalik sa loob ng kanyang opisina. Nakangiti naman si Stella na sumabay kay Jed papasok sa loob habang hawak pa rin ng lalaki. Gawin mo ang lahat para hiwalayan ni Jed Miguel ang basurang Miss na yon. Naalala niya pa ang pagtawag ng ina ni Jed sa kanya kaninang umaga. I'm sorry tita, pero hindi ko na mahal ang anak niyo. Of course, hindi mo kayang tanggihan kung babayaran kita ng malaking halaga. Basta gawin mo ang lahat, magkasira lamang sila ng Mace na yun. Hindi ako papayag na mahaluan ng katulad niya ang pamilya namin. Saad ng babae sa kabilang linya. Napangiti si Stella, kaya naman agad siyang nagtungo sa office ni Jed at kung ano man ang gagawin niya ngayon kasama sa mga plano nila ni Madam Nailara. Sayang din naman kung hindi niya gagamitin ang galing niya sa pag-arte. Miss, anong nangyayari? San ka pupunta? Paglabas ay nakasalubong niya si Glyza. Bumuntong hininga siya. Mamimiss niya ang mga kaibigan dito sa trabaho pero wala naman siyang magagawa. Hindi niya na gusto pang makita ang babae ni Jed at lalong ayaw niya nang makita pa si Madam Nailara. Sinabi niyang nag-resign na siya. Ano? Bakit hindi mo muna sinabi kay Sir Jed? Nag-usap na ba kayo? Gulat naman nitong tanong. Nag-usap na kami. Katunayan ay nasa opisina niya ngayon ang ex-GF ni Sir. Tapos na ang palabas namin. Nag-resign na ako at wala nang magagawa dun. Mapait niyang wika. Nanlumo itong napatingin sa kanya. Kung ganoon, paano ka ngayon? Pag-aalala ni Glyza. Maghahanap ng ibang trabaho kahit na ano. Napabuntong hininga ito tsaka siya tinapik sa balikat. Mag-iingat ka. Mamimiss ka namin. Marami na tayong masayang moment dito. Salamat, sabi niya at mabigat ang hakbang na ginawa habang papalabas ng malaking hotel. 2 buwan nang lumipas, simula nang umalis si Miss sa company ni Jed at ipinagpasalamat niyang huminto na sa kakasunod sa kanya si Jed. Walang tigil sa pangungulit sa kanyang lalaki sa mahigit 2 buwan. Ang nais ay makipag-ayos sa kanya. Inaalam nito ang bagong trabaho niya at pinupuntahan siya sa bahay pagkagaling nito sa opisina at pilit siyang nais kausapin subalit nung kang hinarap niya ito. Palaging simik ang humaharap sa lalaki upang sabihing wala siya o hindi kaya ay busy. Nais niya ng tahimik na buhay at kung hindi niya lalayuan si Jed, alam niyang hindi siya lulubayan ng ina nitong mata pobre, maging si Stella na ex-GF nito. Kung ang habol lang naman ni Jed sa kanya dahil sa nangyari sa pagitan nila, nais na lamang niya iyong kalimutan. Friend, kamusta ka na? Yakap sa kanya ni Silene na halatang miss na siya ng kaibigan. Okay naman ako, Silene. May bago na akong trabaho. Mababa lang ang sweldo pero ayos lang naman. Ano namang trabaho? Cashier sa isang department store. Pwede na maiba ko. Kamusta kayo ni Sir? Pag-iiba nito ng topic. Bumuntong hininga muna siya bago sinabi ang pangaalipusta sa kanya ni Madam Nailara kaya nagpa siya na lang siyang umalis at iwasan si Jed. Alam mo, mata pobre talaga yang si Madam. Akala mo naman hindi galing sa hirap. Labandera lang din naman yung nanay niya dati kina Sir Lovedico.
Salamat siya, nagustuhan siya ni Sir. Matabil na saad ni Silene. Huwag na natin silang pag-usapan, tara, kumain na tayo. Wika niya pagkakita sa nilalakong mangga sa kanilang dinaraanan. Bigla kasi siyang naglaway na dati niya nang nararamdaman. Huwag mong sabihing pinaglilihaan mo na yung mangga ha. Tumatawang saad ni Silene at hinila na siya palapit at bumili ng tig-isa para sa kanila. Siya naman ay natigilan. Inisip ang sinabi nito. Ngayon niya lang napagtanto ang sinabi ni Silene. Mag-iisang linggo na siyang nagsusuka at palaging may gustong kainin. Pansin niya yun sa kanyang sarili. Hindi kaya buntis siya? Kinabahan si Miss sa takbo ng kanyang isipan. Oh, natulala ka dyan. Anong iniisip mo? Tanong ni Silene. Silene, samahan mo ko dali. Hila niya sa kaibigan patungo sa isang drugstore. Bakit? Anong gagawin natin? Sayang naman tong manggang hilaw. Bit-bit pa rin ito at ayaw bitiwan. Bumili siya ng PT at habang nasa loob ng CR ay kabado. Natutop niya pa ang bibig nang makitang 2 guhit ang resulta ng PT na ang ibig sabihin ay positive at ganoon na lang ang kanyang panlulumo. Buntis siya, paano na? Pati si Silene ay nagulat din. Palibhasa hindi naman ito alam na may nangyari sa kanila ni Jed. Naku friend, sabihin mo na agad kay Sir Jed. Napaisip naman siya sa dapat gawin. Pero siguro tama si Silene. Kailangang malaman ni Jed ang tungkol dito. Lalo't hindi pa niya kaya ang mabigat na responsibilidad. Nag-aaral pa ang kanyang kapatid. Tapos ang baba pa ng kanyang sweldo. Ni wala siyang ipon. Kinabukasan, paglabas niya sa trabaho, lakas loob niyang tinungo ang mataas na gusali kung saan niya makikita ang dating amo. Wala siyang ibang hihingin sa lalaki kundi sustento. Hindi siya maghahangad ng kahit na anong oras mula dito, basta wag nitong pababayaan ang kanilang anak. Yun lang ang kanyang gusto. Saktong papasok siya sa entrance ng hotel ay siya namang papalabas ni Madam Nailara. Nakita na kaagad siya nito at nag-iba ang aura ng muka. Ayaw sana niya itong pansinin pero tinawag siya ng ginang at sinenyasan siyang sumunod dito. Nagpatiuna na ito kaya imbis na pumasok ng tuluyan sa loob ng hotel, sumunod siya kay Madam Nailara. Sumakay ito sa kotse at pinasibad pagkatapos niyang pumasok sa loob. Mabuti naman at nahiya ka rin sa sarili mo, miss. Wika ng ginang. Nakaupo na ang babae at nasa loob sila ng isang fast food chain. Hindi upang kumain, alam niya kung ano ang pakay nito. Sabihin niyo na po kung anong sadya niyo. Dahil kaming mga mahihirap, mahalaga po para sa amin ang bawat segundo. Diretsahan niyang tugon. Hindi siya bastos na tao, pero binibigay niya lang din ang respetong iyon para sa taong nararapat. Patingala siya nitong inirapan dahil wala siyang balak umupo. Ang nais niya ay umalis na pagkatapos sabihin sa kanya ang pakay ng ginang. Ikakasal na si Jed at Estela. Siguro naman sapat nang malaman mo para sa tuluyan mong paglayo kay Miguel. Pagsisinungaling ni Nailara dahil walang katotohanan iyon. Napabuntong hininga naman si Miss at pilit nilalabanan ng sakit na parang punyal na tumarak sa kanyang puso. Kung yun lang naman ang sadya niyo sa akin, pues nagsayang lang kayo ng oras dahil hindi ako interesado sa anak niyo at lalong hindi ako interesadong malaman kung anong sasabihin niyo sa akin. Excuse me. Pagkuway pumihit na siya patalikod, hindi naman kasi siya manhid para hindi masaktan sa harap-harapang pagpaparamdam sa kanya ng babaeng ayaw sa kanya. Sa loob ng halos 2 buwang pag-iwas niya kay Jed ay napakasakit nun sa kanya, lalo na at mahal na rin niya ang lalaki. Namimiss niya na ang mga sandaling ito ay kasama, pero dahil sa ina ni Jed, nagtitiis siya at pilit kinakalimutan si Jed. Mace! Dinig niyang tawag ni Madam Nailara sa kanya. Galit ang tono. Huminto siya pero hindi lumingon. Binabalaan kita, miss. Pwede kitang tanggalin sa pinapasukan mo ngayon. At wala nang company pa ang tatanggap sa'yo. Pwede kong gawing miserable ang buhay niyong magkapatid. Lahat gagawin ko kapag nalaman kong nakikipagkita ka pa sa anak ko. Mahaba nitong saad. Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig ang mga kataga nito. Pero nilabanan niya ang sakit, wag lang tumulo ang kanyang luha. Hinarap niya ito, tsaka diretsong tumingin sa babae. Sana lang, wag dumating ang araw na pagsisihan niyo yung mga sinasabi niyo sa akin. Wag ho kayo mag-alala, tatandaan ko po lahat ng mga sinabi ninyo. Saad niya at tuluyan na itong tinalikuran. Si Miguel?
ikakasal na. Kung kailang buntis siya, tsaka niya pa iyon malalaman. Nanlalabo ang kanya mga mata nang tumawid sa kalsada patungo sa kabila, kaya hindi niya namalayan ang mabilis na sasakyang papalapit sa kanya. At huli na, para umiwas pa si Miss, ipinikit na lamang niya ang mga mata at hinayaang tumilapon sa daan. Habang si Jed naman sa mga sandaling yun, nagiinom sa bar, hindi siya masaya sa mga nangyayari sa buhay niya na para bang wala na siyang kaligayahan. Buong akala nga niya, mahal na siya ni Miss pagkatapos ng namagitan sa kanilang dalawa. Pero sa muli, mabibigo lang din pala siya sa pangalawang pagkakataon. Hindi naman niya ito masisisi, kasalanan iyon ng kanyang ina. Kaya hayaan niya na muna si Miss at palalamigin ang sitwasyon nilang dalawa, pero hindi ibig sabihin nun sumusuko na siya. Matapos ang isang bote ng alak, umuwi na si Jed sa kanyang kondo. Mabilis lang siyang malasing at sapat na sa kanyang isang bote para makatulog. Nitong huli, nahihirapan siyang makatulog dahil palaging iniisip ang dalaga. Lahat na yatang pagmamakaawa ginawa niya na kausapin lang siya nito, pero hindi nangyari. Pagdating sa kanyang kondo, hindi niya inaasahang madadatnan si Stella. May suot itong apron at may nakahain na sa ibabaw ng mesa na alam niyang pinaghirapan itong lutuin para lamang sa kanya. Noon ay ito ang nais niyang mangyari sa kanilang dalawa, makasama ang babae. Katunayan, si Stella ang nais niyang pakasalan at makasama habang buhay, at hindi niya akalaing pagkatapos niyang makilala si Miss ay mababago ang kanyang damdamin para sa dating minamahal. Daman niyang wala na siyang pagtingin sa babaeng ito dahil mahal niya na si Miss. "Hi, nag-prepare ako ng dinner para sa'yo." Masayang salubong sa kanya ni Stella. Napabuntong hininga naman siya. "I'm sorry, Stella, pero pwede ba? Umalis ka dito. Gusto kong mapag-isa." Itinuro niya ang pintuan sa babae upang lumabas ito dahil pakiramdam niya lalong bumibigat ang kanyang dibdib sa tuwing ito ay makikita. Isa si Stella sa mga rason kung bakit siya iniiwasan ni Miss ngayon. Sa halip na lumabas, lumapit sa kanya ang babae. "Jed, bakit ba hindi mo nalang tanggapin na ako na yung gusto ng mami mo at hindi ang babaeng yun? Kalimutan mo na si Miss, okay?" Naglalambing nitong Saad, tsaka akmang yayakapin nang iharang niya ang isang palad. "Mahal ko si Miss. At kahit anong sabihin ni Ma'am, siya pa rin ang mahal ko at pipiliin. Kaya please, tigilan mo na ako." Pakiusap ni Jed kay Stella sa galit na boses. Napabuntong hininga si Stella. Wala naman talaga siyang nararamdaman para kay Jed dahil may iba na rin siyang mahal. Bakit ba kasi siya pumayag sa kagustuhan ng ina nito? Tinignan niya ang lalaki at nagkibit balikat. "Okay, aalis na ako. Total wala akong mapapala sa'yo. Kung ayaw mo talaga sa akin, hindi ko ipagsisiksikan ng sarili ko. Ginagawa ko lang naman to dahil sa pakiusap sa akin ng mami mo. Pero dahil si Miss ang mahal mo, hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Ikaw na lang din ang bahalang magsabi sa mami mo na ayoko nang ituloy yung usapan namin." Pagkasabi ng babae, hinubad nito ang apron at naglakad palabas ng pintuan. Naiwang kuyom ni Jed ang kamao habang nakasunod ng tingin kay Stella. Talagang gagawin lahat ng ma'am niya masira lamang sila ni Miss. Kaya sa halip na tunguhin ang kanyang silid, lumabas siya ng bahay tuloy-tuloy sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot. Kukumprontahin niya ang kanyang ina. "Hi, good evening." Masayang salubong sa kanya ni Sandra, ang bunso niyang kapatid, pero naglaho ang saya sa mukha nito pagkakita sa galit niyang aura. "Nasaan si Mami?" Ngit-ngit niyang tanong. "Nasa room. Nagpapahinga sila ni Dad. Why, kuya?" Napasunod sa kanya si Sandra. Nag-aalala din ito. Hindi niya pinansin ang tanong ng kapatid at nagtuloy siya sa hagdan at tinungo ang silid ng magulang. Hindi niya makontrol ang sariling galit sa ginawa nitong kasangkapan si Stella para lalong magalit sa kanya si Miss. "Ma'am!" Kalampag niya sa silid ng mga magulang. "Kuya, ano bang nangyari?" Tanong ng bunso niyang kapatid. Sakto namang bumukas ang pinto at ang dad niya ang bumungad sa kanya. Nakakunot ang noo nito. "Nasaan si Ma'am?" "May problema ba, anak?" Balik na tanong sa kanya. "May sakit ang ma'am mo. Nahirapan siyang huminga simula pa kanina pagdating niya. Ipagpaliban mo na lang kung anong sasabihin mo at nais niyang magpahinga." Paliwanag ng kanyang ama. Walang kaalam-alam ang lahat na drama lamang yun ni Lara.
Alam nito na susugod ang anak dahil tumawag sa kanya si Stella at sinabing umaatras na ito sa kanilang usapan. Ganoon man ay okay na sa kanya. Tingin niya naman ay sa pagkakataong ito, matapos niyang kausapin kanina si Miss at sabihing ikakasal na ang anak niya at si Stella, hindi na ito magpapakita pang muli kay Jed. Gusto ko siyang makausap, Dad. Wika ni Jed. Iho, ipagpabukas mo na lang. Tulog na ang iyong ina. Sabi pa ng kanyang ama. Walang nagawa si Jed kundi ang umalis na lang. Natagpuan na naman niya ang sarili sa harapan ng bahay ni Miss, pero nakakapagtakang sarado ang mga ilaw. Tinignan niya ang kanyang orasan. 8:00 na ng gabi. Nasaan ang magkapatid? Bumaba siya ng sasakyan at lumapit sa pinto pero nakalock yun. Alam niyang nasa bahay na si Miss kapag ganitong oras at si Mick naman ay nakauwi na galing school. Nagintay pa siya ng ilang minuto pero nauwi sa 3 oras at hindi na namalaya ni Jed na nakatulog na siya sa loob ng kanyang sasakyan sa pag-aantay sa magkapatid. Nakatango lamang ang lalaki sa manibela ng kotse. Madaling araw na nang magising siya ulit, ngunit wala pa rin ang magkapatid. Kinutuban siya at nag-aalala. Naisip niyang baka lumipat na ng tirahan si Miss dahil nais na siyang iwasan. Umuwi muna siya para makapagpahinga at bukas itatanong niya sa kaibigan nito kung saan lumipat ng tirahan ng magkapatid. Kahit saan ito magtungo, susundan at susundan pa rin niya ang babae. Hindi siya titigil hanggat hindi sila nagkakausap at nagkakaayos. Handa siyang talikuran ng lahat ng mayroon siya, alang-alang kay Miss. Mas nanaisin niya pang maghirap makasama lamang ang babae. Hindi niya basta isusuko na lang ang lahat ng nangyari sa kanila. Nagising si Miss kinabukasan sa isang hindi pamilyar na silid. Pulos puti ang mga kortina at sigurado siyang nasa hospital siya. Dinaluhong kaagad siya ng kapatid na si Mick kaya nagtataka siya kung paano nito na lamang nandoon siya. Biglang sumagi sa kanyang alaala ang nangyari sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang bumangon matapos kapain ang kanyang tiyan, subalit agad siyang pinigilan ni Mick. Ate, wag na muna kayong bumangon. Pigil siya nito sa braso. Mick, ang anak ko. Kumusta ang baby ko? Pag-aalalang tanong niya. Safe ang baby mo, iha, sabi ng doktor, kaya wag ka na mag-alala, okay? Noon ay may ginang lumapit sa kanila ni Mick mula sa labas ng silid. Hindi ito pamilyar sa kanya. Tansya niya ay nasa 40 ang edad. Maganda ito, napapalamutian ng alahas ang katawan. Palagay niya ay ito ang may-ari ng kotseng nakahagip sa kanya. Sa sinabi nito, nakahinga siya ng maluwag. Akala niya ay mawawala ang kanyang anak dahil sa nangyari. Bigla kasi siyang nawalan ng malay bago pa man tumama ang kotse sa kanya dahilan sa matinding takot. Nginitian niya ito bago sinulyapan ng kapatid na hindi inaasahang maririnig mula sa kanya na siya'y nagdadalang tao. Wala kasi itong kamalay-malay na buntis siya ngayon. Ako nga pala si Doña Camila. Pasensya na hat, nagmamadali ako kahapon. Hindi napansin ng driver ko ang biglang pagtawid mo. Mabuti na lang at mabilis niyang naapakan ng preno. Balisa ka kahapon ng tumawid. I'm really sorry, iha. Hinawakan siya nito sa isang palad. Daman niyang napakabuti nito. Na-miss niya tuloy ang kanyang yumaong ina. Napakatagal nang walang nag-aalala para sa kanya. Bagay na napakasarap sa pakiramdam. Pasensya na rin po kayo, Doña Camila. May iniisip lang po ako kahapon kaya hindi ko napansin ang paparating na sasakyan. Wika niyang naluluha. Naalala na naman niya ang natuklasan kahapon tungkol kay Jed kaya muling bumigat ang kanyang pakiramdam. It's okay. Huwag ka na mag-alala. Good thing at may nakita akong ID sa bag mo. Sakto namang tumawag itong kapatid mo sa cellphone dahil nag-aalala sa'yo kaya sinabi ko na ang nangyari. Pahayag nitong nakangiti at sinulyapan si Mick sa tabi niya na tahimik lamang. Okay naman na ako, ma'am. Wala na ako nararamdamang masakit. Pwede na siguro kaming umuwi. Nahihiya niyang saad. Aminado siyang may kasalanan siya sa nangyari dahil hindi niya tinignan kung may paparating bang sasakyan. Ang mahalaga ngayon, hindi nawala ang kanyang baby. Pwede naman, pero mas makakabuti kung bukas ka na ma-discharge, Mace. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin mo dito sa hospital, okay? Nakangiting wika ni Camila. Tumango siya bilang tugon at ngumiti sa babae. Napakagaan nitong kausap. Naging komportable kaagad siya rito.
Tutal ay wala pa naman siyang ganang pumasok sa trabaho kaya nagpadala muna siya ng message sa kanyang amo dahil sa nangyari sa kanya kaya hindi siya makakapasok. Matapos nilang mag-usap ni Doña Camila, nag-order ito ng maraming pagkain para sa kanilang magkapatid. Nang mapag-alaman na nitong nangungupahan lamang sila ni Mick at the same time nagtatrabaho siya habang buntis, inalok siya ng babaeng maging caretaker sa bahay nito dahil paalis na ang babae patungong Australia. Naroon daw kasi ang asawa at anak nito kaya pabalik na sa ibang bansa ang Donya. Kahapon ay nagmamadali at may kakausaping tao na bibili sa ibang properties ng ginang dito sa Pinas dahil bihira raw umuwi ang pamilya. Nag-offer ito ng malaking sweldo at wala siyang ibang gagawin kundi tumao lang sa bahay. Bukod sa may sweldo ay libre lahat kaya hindi na siya nagdalawang isip pa na tanggapin iyon dahil alam niyang malaking tulong iyon para sa kanilang magkapatid. Tuwang-tuwa naman si Doña Camila sa pagpayag niya dahil isa pa daw iyon sa pinoproblema ng ginang sa nalalapit na pagbalik sa Australia dahil tanging driver lamang nito ang maiiwan sa bahay. Siya man ay labis ding nagpasalamat sa babae dahil sa napakalaking tulong na ibinigay nito sa kanilang magkapatid. Nang ma-discharge siya kinabukasan sa hospital, dumiretso na sila sa malaking bahay ni Doña Camila. Eto na rin daw ang bahalang magpakuha sa driver nito sa iba nilang gamit ni Mick sa apartment na dating tinutuluyan. Kaya naman, masayang umalis ang ginang na walang pinoproblema. Sinagot pa nito ang pag-aaral ng kapatid niya kaya para sa kanya, napakalaking tulong nun. Napapaiyak siya sa galak na nagpapasalamat sa Donya habang iniyahati dito sa airport kasama niya si Mick at si Owen. Ate, ang bait ni Doña Camila no? Grabe, hindi ako makapaniwala. Palatak ni Mick sa kanya habang kasalukuyan silang naglilinis sa bahay. 1 linggo na ang nakalipas simula nang umalis noon ang Donya. Hindi man sila inuobligang gawin yun, nais pa rin niya para mawala ang pagkainip. Hindi na kasi siya pumapasok sa trabaho. Kaya nga dapat Mick, mag-aral kang mabuti ha. Isipin mo yung pagkakataong ibinigay sa atin ng nasa itaas. Pagpapaalala niya rito. Huwag kang mag-alala ate, hindi ko sasayangin ang magandang pagkakataong ito. Magtatapos ako para sa iyo, promise. Naiiyak siyang ngumiti at tumango-tango. Hindi man siya maswerte sa ibang bagay, at least maswerte siya sa pagkakaroon ng mabait na kapatid. Ipinangako niya sa sariling palalakihin at pupunuin ng pagmamahal ang kanyang anak. Kahit na wala itong ama, sisiguraduhin naman niyang magagampanan ng responsibilidad bilang isang magulang. Ito ang magbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Kinagabihan, habang nakahiga sa malapad at malaking kama, pilit niyang iwinawaksi sa kanyang isipan si Jed. May pagkakataong natutulala pa rin siya at ito ay iniisip. Alam niyang masaya na ito ngayon sa piling ni Estela, kaya dapat hindi niya na ito isipin. Pinikit niya na ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at pagod siya, kaya kaagad nakatulog. Fraternal twin ang anak mo, and they both healthy. Congratulations, Mrs. Nakangiti ang doktora habang inu-ultrasound siya. Nakangitin ito sa sonogram at binabasang nakikita sa screen. 7 months na noon ang tiyan ni Miss nang maisipang magpa-check up. Napangiti naman si Miss sa sobrang saya. Kaya pala doble ang heartbeat na nararamdaman niya sa loob ng kanyang sinapupunan dahil twin pala ang anak niya. Thank you, Doc. Maluha-luha pa siya sa tuwa. Hindi naman niya po problemahin ang pagpapalaki sa mga anak dahil sa loob ng halos 4 na buwang paninirahan niya sa mansyon, hindi naman nagagalaw ang sinasahod niya mula kay Doña Camila. Iniipon niya iyon para sa paparating na anak. Matapos siyang bigyan ng vitamins, pinayuhan siya ng doktor para manatiling healthy ang kanyang baby. Habang pauwi at sakay ng taxi, nag-ring ang kanyang cellphone. Wala ang driver ni Doña Camila dahil umuwi sa pamilya kaya siya lang mag-isang umalis. May pasok din ang kapatid niya. Friend, nasan ka? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Si Silene iyon na siyang tumatawag sa kanya. Tanging ang kaibigan lamang ang nakakaalam kung nasaan sila ni Mick at nakiusap din siyang huwag sabihin kahit kanino, lalo na kung kay Jed at nangako naman ang kanyang kaibigan. Pauwi na, hintayin mo na lang ako. Okay, bilisan mo pwede. Hirit pa nito. Oo, malapit na. Natatawa niyang saad. Nai-imagine niya kasi ang pagkairita ng kaibigan tsaka niya ibinaba ang linya.
Habang si Jed naman ay nagtatakang nakatanaw kay Silene sa hindi kalayuan. Ilang buwan na siyang nagpapabalik-balik sa apartment na tinitirhan ni na Miss, pero natuklasan niyang lumipat na pala ang magkapatid. Nanlumo siya't hindi alam kung saan nahanapin ang babae hanggang sa marinig minsan si Silene na may kausap sa cellphone at nabanggit nito ang pangalan ni Miss, kaya kinutuban siyang baka alam nito kung saan lumipat si Miss at ngayon natsyempohan niya ito at sinundan. Sa pagkakataong ito, umaasa siyang makikita na ang babaeng mahal at ipinapangako niyang hindi na ito pakakawalan kahit kailan. Matagal siyang nagantay bago dumating ang taxi kung saan lulan ng isang babae. Napaangat siya ng paningin pagbaba nito dahil si Miss iyon at kapansin-pansin ang malaki nitong tiyan. Hindi nga siya nagkamali. Si Miss ang pakay ni Silene. Nagyakap ang dalawa pagkatapos ay pumasok sa loob ng bahay. "Miss," tawag niya sa babae bago pa man tuluyang makapasok ang dalawang magkaibigan. Nakita niya ang pagkagulat sa reaksyon nito at nagdududang napatingin sa gawin ni Silene. "Wala akong alam ha." Defensive na saad ni Silene na tumingin din kay Miss. Wala siyang kasalanan. Hindi niya alam na sinundan ko siya. "Miss, mag-usap tayo. Ako ba nga man ang dinadala mo?" Tanong niya sa dalaga na tumingin sa malaki nitong tiyan. Si Miss na yata ang pinakamagandang buntis na kanyang nakilala. "Friend, Sir Jed, siguro kailangan niyong mag-usap na dalawa. Aalis na muna ako. Babalik na lang ako sa ibang araw." Ani Silene na agad tumalikod kahit na pinipigilan pa ito ni Miss. Nang makasakay ng taxi si Silene, agad siya nitong iniwan pero mabilis niya itong pinigilan sa kamay. "Miss, mag-usap tayo." Binawi naman kaagad nito yun at pinukul siya ng masamang tingin. "Ano bang ginagawa mo dito, Jed? Baka masundan ka pa ng nanay mong mata pobre at guluhin na naman ang nananahimik naming buhay. Kaya please lang umalis ka na." Pagtataboy nito sa kanya at agad tumalikod. "Miss, mahal kita." Habol niya sa babae. "At handa akong talikuran si naman para lang sa'yo. Tanggapin mo lang ako. Mahal na mahal kita, Miss." Hirap na wika ni Jed sa dalaga. Mapakla itong natawa at naiinis siyang nilingon. Wala na siyang pakialam kung ayaw nito sa kanya. Ang mahalaga, mahal niya ang babae at kung siya man ang ama ng ipinagbubuntis nito, pananagutan niya si Miss. "Nasisiraan ka na ba ng bait ha, Jed? May asawa ka na tapos nanggugulo ka pa sa akin. Pasensya na pero wala na akong panahon sa'yo." Nang akmang isasara ni Miss ang gate, dagli niyang iniharang ang katawan kaya hindi nito iyon natuloy. "Hindi ako kailanman ikinasal, Miss. At kung ikakasal man ako, ikaw ang gusto kong bride." Hindi alam ni Jed kung saan galing ang fake news na yun pero kaya niyang patunayan kay Miss ang lahat. Hindi naman malaman ni Miss kung sa papaanong paraan pa iiwasan si Jed. Bakit kung kailang okay na ang buhay niya, tsaka naman ito susulpot pang muli para guluhin siya. "Jed, please umalis ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras at panahon mo sa akin dahil kahit anong gawin mo, iiwasan at lalayuan pa rin kita." Singhal niya sa lalaki, nagtitimpi ng galit. Subalit anumang gawin at sabihin ni Miss, tila walang narinig si Jed. Katunayan, nagpatiuna ito sa loob ng bahay at doon gustong makipag-usap. Nagngingit-ngit naman ang kalooban niya na sinundan ito sa loob matapos isara ang gate. "Miss, ang tagal kitang hinanap pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Araw-araw iniisip kita." Pagdating sa sala, hinawakan siya nito sa kamay. Bumuntong hininga naman siya at binawi ang kanyang palad. "Magkaliwanagan nga tayo, Jed. Di ba sinabi ko naman sa yung layuan mo na ako?" Lakas loob na saad ni Miss. Nasasaktan siya sa pagtataboy sa lalaki pero kailangan niyang gawin yun. Mapait itong tumingin sa kanya. Halatang nasaktan sa kanyang sinabi. Baka lang makinig ito. Ayaw niya ng gulo dahil tahimik na ang buhay nila ni Mick. Nang nakita niya itong umupo sa sofa, tsaka tumingin sa kanyang gawi. "Total, malaki naman tong bahay na to. Dito na rin ako titira kasama ka hanggat hindi mo ako natatanggap sa buhay mo." Parang batang wika ni Jed at humilata pa sa sofa. Napaawang naman ang labi niya at nang makabawi sinamaan niya ito ng tingin. "Bahala ka sa gusto mong gawin." Pagkuway tinalikuran na ito at tinungo ang kwarto upang magbihis. Wala siyang planong bumaba hanggat naroon ang lalaki. Lumipas ang ilang oras at nagkulong lamang si Miss sa kwarto hanggang sa nakaramdam siya ng gutom.
Hapon na pala't nakauwi na si Mick. Pagbaba niya dahil kausap nito si Jed. Ate, patawarin mo na si Kuya Jed. Mahal ka daw niya oh. Pakiusap ni Mick, halatang na brainwash. Mick, pumunta ka na sa kwarto mo. Utos niya rito. Di ka ba naawa sa kanya? Noon mo pa siya iniiwasan. Bakit hindi mo na lang siya tanggapin? Magkakaanak naman na kayo. Dagdag pa ni Mick, napi ka siya na tinignan ito. Kung hindi kaya kita bigyan ng baon bukas. Inis niyang saad dito at pinandilatan. Nagkamot ito sa ulo. Sige na, pumunta ka na sa kwarto. Nagpaalam pa muna ito kay Jed bago pumanhik sa itaas. Ikaw, bakit hindi ka pa umaalis? Baling niya sa lalaki. Tinignan naman siya nito. Sinabi sa akin ni Mick ang totoo, miss. Wika pa maya-maya. Anong totoong sinasabi mo? Tanong niya rito. Wala namang alam si Mick. Kapag nagtatanong nga ito tungkol sa kanya, wala siyang sinasabi. Sinabi ni Mick na mahal mo ko at ayaw mo lang aminin sa akin. Pagsisinungaling ni Jed na nangingiti pa. Wala naman talagang sinabi ang kapatid nito, kundi hinuhuli niya lang ang dalaga. Ewan ko sa'yo, Jed. Umalis ka na dahil kahit anong sabihin mo, hindi kita matatanggap. Tsaka tumalikod si Miss. Nagtungo siya sa kusina upang magluto ng hapunan, pero sinundan siya ni Jed. Talagang wala itong balak umuwi. Mistula itong hangin na hindi niya pinansin. Wala din siyang kibo kahit na kinakausap nito. Naisip niya na kapag sinagot ito, lalo nga haba ang kanilang usapan. Pero pinangatawanan talaga ni Jed na hindi ito uuwi dahil natapos na ang hapunan, nasa bahay pa rin ito at patuloy na nakikiusap sa kanya. Matutulog na ako, anong kailangan mo? Asik niyang tanong sa lalaki nang katukin siya. 9:00 na ng gabi at patulog na siya. Bihis na ito at suot ang damit ni Mick na halata namang maliit sa lalaki. Fit iyon kaya bakat ang magandang hubog ng katawan ni Jed. Di pa ako inaantok. Mag-usap muna tayo, miss. Miss na kita. Nakikiusap ang lalaki. Malungkot ang mukha nito. Hanggang kailan mo balak gawin to, Jed, ha? Inis niyang tanong sa lalaki. Pinag-cross ang dalawang braso sa harapan. Hanggang sa tanggapin mo ko, miss. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ko, Jed? Hindi tayo pwede. Mahirap lang ako't ikaw mayaman. Kailanman ng mga katulad. Ikaw at ang anak ko lang ang mahalaga sa akin, miss. Hindi kung sino pa man. Putol ni Jed sa sasabihin pa sana ni miss. Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo. Bubuo tayo ng pamilya malayo dito, kung saan hindi tayo magugulo ni mami. Poprotektahan kita. Pangako mo lang na mahalin ako. Madamdaming saad nito habang unti-unting dinadama ng palad ang magkabila niyang pisngi. Napapikit naman si Miss nang maramdaman ng mainit na palad ni Jed na blanko ang utak niya at naluluhang tumitig sa lalaki. Pakiramdam niya'y natatakot na naman siya para sa susunod na mangyayari dahil hindi niya na kaya pang supilin ang kanyang damdamin sa mga sandaling yun. Naghahabulan ng kanyang mga luha at napayakap sa lalaki. Jed, mahal din kita. Pag-amin niya rito, sa sinabi niyang yon, niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi nagtagal, pumasok si Jed sa kanyang silid at sabik siyang hinalikan sa labi. Katulad ng sinabi ni Jed, tinalikuran nito ang pamilya. Hindi na muli pang nagpakita si Jed sa magulang at kahit makontak hindi na rin. Nalabis na ipinag-alala ng ama ni Jed dahil wala nang mag-aasikaso sa hotel. Kaya obligado ang matandang hanapin ng anak. Sinisisi nito ang asawa dahil sa masamang ipinakita sa babaeng nais ni Jed makasama. Pero si Nailara, nanindigan na hindi tatanggapin si Miss kahit na anong mangyari, na hindi ito papayag na ang isang mahirap lang ang pakasalan ng kanilang nag-iisang lalaking anak at tagapagmana ng kanilang kayamanan. Maging si Ludovico, hindi makapaniwala sa asawa. Para sa lalaki kahit sino pa ang gustuhin ng anak niya, ayos lang sa kanya dahil aanhin naman ng maraming pera kung hindi naman ito magiging masaya. Isang halimbawa sa kanya na pinili noon si Nailara sa kabila ng estado nito sa buhay dahil ito ang kanyang mahal. Masakit lang na hindi nito maunawaan ang kanilang anak na nagmamahal lang din. Kaya ipinahanap niya si Jed at nais makausap. Mahalaga ito sa kanya dahil nag-iisa itong lalaking anak. Kailangan niya rin ito sa kanyang mga negosyo dahil siya may edad na at mahina. Kapag hindi niya pa rin natagpuan si Jed, baka mawala sa kanyang hotel na pinaghirapan niya ng ilang taon.
Samantala si Jed at Mace ay nagpakasal sa West bago pa man manganak ang babae. Tahimik silang nagsama sa malaking bahay na pagmamay-ari ni Doña Camila kasama ang kapatid na si Mick. Kapwa sila masaya lalo na nang magsilang si Mace ng kambal. Napakasaya ni Jed at napatunayang isa na siyang ganap na ama. Ngayon ay nagtatrabaho ang lalaki sa isang company na pagmamay-ari ng kaibigan nito sa negosyo. Nakikita ni Miss kay Jed ang determinasyon. Nagsisikap ito para sa kanilang pamilya, bagay na hinangaan niya sa asawa. Hindi lang mabait, sweet at gwapo, kundi napaka-responsabling tao, kaya napakaswerte niyang minahal at pinili ang lalaki. Kaya naman sinuklian niya rin ang pag-aasikaso at pagmamahal sa asawa. Sa mahigit 2 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, pinatunayan ito sa kanya na handa nga nitong talikuran ng pamilya. Sabi nga ng asawa, hindi mahalaga sa lalaki ang pera dahil sa tagal ng panahon na namuhay itong mayaman. Hindi naman ito naging masaya kundi pa siya nakilala, lalo na ngayon na may 2 na silang musmus na nagpapasaya sa kanila. Malaking tulong din na magpahanggang ngayon na sa bahay pa rin sila ni Doña Camila. Kaya kahit papaano, hindi sila kinakapos. Sa kabila nito, nakikibalita pa rin si Jed sa mga magulang kaya napag-alaman na nitong ipinapahanap sila ng ama ni Jed. Anong plano mo? Tanong niya sa asawa habang nagpapatulog sa kanilang kambal. Kadarating lang nito galing sa trabaho at nag-overtime kagabi. Sinabi nitong sa mahigit 2 taong hindi ito nagpakita sa magulang. Nabalitaan ni Jed na balak ibenta ng amang hotel dahil wala na daw nag-aasikaso pa rito. May edad na ang lalaki at hindi nito iyon kayang patakbuhin. Ganoon din ang ina ng lalaki dahil wala itong alam sa negosyo. May sakit si Dad, Miss. Kailangan kong bumalik. Alam kong hindi nais ni Dad na ibenta ang hotel. Dugot pawis ang pinundar niya dito. Mapalago lamang yun. Malungkot na saad ni Jed na nanghihingi ng pag-unawa sa kanya. Bumuntong hininga siya. Alam niya na ang susunod nitong sasabihin. Hindi kayang tiisin ni Jed ang magulang. Alam niyang darating ang araw na babalik ito. Jed, hindi naman kita pipigilan kung gusto mo nang bumalik sa mga magulang mo. Pero ikaw lang, hindi kami sasama ng mga anak mo. Dito lang kami. Hindi ako papayag. Mahal ko kayo, Miss. At hindi ko kayang malayo ang mga anak ko. Kilala ko yung mom mo, Jed. Ayoko siyang makita. Hindi ko nakakalimutan ang mga sinabi niya sa akin. Hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin kung paano niya ako minaliit. Hindi ko maaatim na gawin niya rin sa mga anak ko yun. Kaya sorry kung babalik ka sa magulang mo, hindi kami sasama. Mamili ka. Wika niya na parang tinatarak ang puso dahil sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi siya pipiliin ni Jed. Miss, wag mo naman akong papiliin. Alam mong mahal ko kayo. Hirap nitong Saad. Nilapitan siya nito at niyakap. Nag-aalala siyang sa pagbabalik ni Jed sa pamilya nito. Gumawa na naman ng paraan ng mami nito para paghiwalayin silang 2 ni Jed. Wala siyang tiwala sa biyanan niya. Hindi ako papayag na hindi kayo kasama, Miss. Kailangan tanggapin ka rin ni Ma'am dahil kung sa pagkakataong ito hindi ka pa rin niya matanggap, kailanman hindi na ako babalik sa kanila. Pahayag ni Jed. Matagal siyang walang kibo habang pinag-iisipan ng sinabi ng asawa. Pero sa huli, dama niya pa rin ang bigat ng kalooban para sa ina nito kaya hindi siya sasama sa lalaki. Kung pipiliin ito ang magulang, hahayaan naman niya ito. Matapos patulugin ng anak, lumabas siya ng silid at hindi maayos ang pag-uusap nila ni Jed. Nagtungo siya sa likod ng bahay upang tapusin ang iniwang labahin kanina. Hindi niya kasi maiwan ng kambal dahil umiiyak kapag hindi siya nakikita. Habang nagsasampay, naramdaman niyang niyakap siya ni Jed mula sa kanyang likuran. Galit ka ba sa akin or nagtatampo? Masuyo nitong tanong. Dama niyang hinalikan siya nito sa pisngi pababa sa balikat. Jed, anong laban ko sa magulang mo? Pamilya mo sila. Hindi kita mapipilit na piliin kami ng mga anak mo. Naluluha niyang Saad dahil ngayon pa lang nasasaktan na siya kung sakaling iiwan sila ni Jed. Hinarap siya nito at pinakatitigan. Miss, wala ka bang tiwala sa akin? Mahal kita, kayo ng mga anak ko. Pero magulang ko pa rin sila. May responsibilidad ako sa kanila. Kailangan ko tong gawin.
Pero gusto ko nasa tabi ko kayo. Nakikiusap na saad ng lalaki. Jed, hindi mo ko naiintindihan. Wika niyang napatango dahil may luha ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang ipaintindi kay Jed ang kanyang damdamin. Ako ang hindi mo naiintindihan, miss. Okay, ganito na lang. Aalis ako pero babalikan kita, okay? May aayusin lang ako pero miss, wala akong pipiliin dahil pareho ko kayong pamilya. Mahal na mahal kita, magtiwala ka sa akin. Hindi siya sumagot hanggang sa maramdaman niyang iniangat ni Jed ang mukha niya hanggang sa magtama ang mga mata nila. Pinahid nito ang iilang butil ng luha niya bago nito hinalikan ng kanyang mga labi. I love you, miss. Bulong nito habang hinahalikan siya. Mahal din kita, Jed. Babalik ka ha. Hihintayin kita. Mahigpit siyang niyakap ng asawa at mas lalo pang hinalikan sa labi. Kalaunan, buhat-buhat na siya ni Jed patungo sa kanilang silid at doon pinagsaluhan nila ang kapwa damdamin na kanilang nararamdaman. Jed, anak! Hindi makapaniwala ang ama niya nang dalawin niya ito sa hospital. Dito dumiretso si Jed para ito ay kamustahin. Nakausap na rin niya ang doktor kanina. Mataas lang daw ang presyo ng ama marahil dahil sa maraming mga alalahanin. Nabalitaan niyang naibenta na ng ama ang iba pang negosyo at ang tanging naiwan na lang ay ang hotel na siyang balak na ring ibenta kung hindi pa siya nagpakita ngayon. Dad, kumusta ka? Lumapit siya rito at hinawakan ito sa kamay. Bumuntong hininga ang matanda. Heto, malapit na ata akong tumalikod sa mundong to. Dad naman, 2 taon, Jed. Hindi ka nagpakita sa amin at buong akala ko matitiis mo na kami ng tuluyan. Sa 2 taon na tila ba maraming nagbago. Ngayong nandito ka, ibig sabihin ba nito? Babalik ka na sa amin? Tanong ng kanyang ama sa malungkot na boses. Hindi siya nakasagot dito. Depende kasi ang nais niyang isagot dito. Pero inaalala niya ang kalagayan nito. Bawal itong mag-isip ng kung ano-ano at hindi makabubuti dito. Labag man sa kalooban na iniwan ng kanyang asawa at anak para sa magulang, ginawa niya pa rin. Kuya, totoo bang nag-asawa ka na't iniwan mo na kami? Tanong ng bunso niyang kapatid at katabi ito ng kanyang ina na hindi niya kanina binigyan ng pansin pagpasok sa silid na yun. Nagulat din ito sa pagsulpot niya. Marahil ay hindi nito inaasahan ang gagawin. Yes, Sandra. Nag-asawa na ako at may anak na kami ng ate mismo. Gusto mo bang makita? Masaya niyang kinuha ang cellphone kung saan naroon ang kanyang kambal kasama ang asawa na naka-wallpaper sa cellphone. Tumingin muna ito sa tahimik na ina at hindi maiwasang matuwang lumapit sa kanya at tinignan ang kanyang cute na twin. Wow, kuya, ang cute nila. Dado, tignan mo dali. Tsaka ito lumapit sa amang nakahiga sa kama, bit-bit ang kanyang cellphone. Napapangiti ang matanda pagkakita sa mga apo. Anak, gusto ko silang makita. Pakiusap ng kanyang ama. Of course, Dad, pero nakadepende yun kay Ma'am. Masyadong sensitive ang asawa ko. Nasasaktan pa din siya sa pangmamaliit ni Mami sa kanya nun. Aniya dito. Tumingin si Sandra at ang kanyang ama sa gawi ng kanyang tahimik na ina. Mami, baka naman pwede mo nang tanggapin si Ate Miss sa family natin. Love na love po siya ni Kuya. Tsaka Luko, ang cute ng baby nila. Lumapit ito sa kanyang ina at ipinakita ang kanyang mga anak na nasa larawan. Nakita niyang parang naluluha ito pagkakita sa kanyang mga anak. Anak, pinagsisisihan ko na ang nagawa ko kay Miss. Nang ma-hospital ang ama mo at wala ka sa tabi namin, tsaka ko lang na-realize na hindi lang pera ang nakakapagpasaya sa isang tao. Tama ang dad mo. Nagmahal ka lang din, anak. Hindi ko inisip ang magiging damdamin mo. I'm sorry. Sana hindi pa huli ang lahat. Bumalik ka na sa amin. Tanggap ko na si Miss at maging sa kanya. Hihingi ako ng tawad. Mali ang aking ipinakita. Mahabang pahayag ng kanyang ina na puno ng pagsisisi. Tuluyan itong naiyak. Totoo ba ang narinig ko, Nailara? Hindi makapaniwala ang dad niya. Maging si Sandra na payakap sa ina. Masayang masaya ito na makikita na ang mga pamangkin. Totoo ang sinabi ko, Ludovico. Nais kong humingi ng tawad kay Miss. Malaki ang kasalanan ko sa kanya. Nilapitan siya ng ina at niyakap habang humihingi ng tawad. Hinaplos niya ang likod ng ina.
Kahit naman lumayo siya pansamantala sa mga magulang, hindi naman niya nakalimutan ng mga ito. Baliktarin man ang mundo, mananatiling mahal niya ang magulang. Lubos na nagpasalamat ang kanyang ina sa dagli niyang pagpapatawad rito sa kabila ng nagawa sa kanyang asawa. Yun lang naman ang iniintay ni Jed, ang matanggap nito si Miss at napatunayan niya na mabuting babae ang napili niyang mahalin at pakasalan. Sa pagkakataong iyon, napangiti na ang kanyang ama at kapatid na nakamasid sa kanilang dalawa. Kinagabihan, tinawagan niya agad ang asawa. Hindi niya muna sasabihin ang napag-usapan nila ng ina kanina. Gusto niya itong isurprise. Ang balak niya, isaayos na muna ang lahat bago isurprise ang asawa. Kinamusta lamang niya ang kambal, maging ang asawa. Nag-aalala siyang baka nahihirapan ito sa pag-aalaga. "Kumusta ang dad mo?" Tanong sa kanya ng asawa sa kabilang linya. Natapos niyang kamustahin ng dalawang makulit at sabihing tulog na. "Okay naman si dad, tumaas lang ang presyon. Madalas sigurong magpuyat sa dami ng iniisip. Wala na rin sa oras ang pagkain. Mabutit okay na siya ngayon. Katunayan bukas, discharge na siya. Hindi lang siya sanay na wala ka. Magulang na tayo kaya naiintindihan natin siya. Kaya wag mo kaming alalahanin, Jed. Okay lang kami dito. Wag mo na rin sanang pababayaan ang sarili mo dyan." Dinig niyang pag-aalala ng kanyang asawa na ikinangiti niya. "I love you, miss." Sa halipay kanyang wika. "Alam mo bang miss na kita? Umuwi kaya ako sa bahay ngayon saglit. Iyakap lang ako tahalik sa'yo maging sa kambal." Wika niya rito. Tumigil ka nga, Jed. Malalim na kaya ang gabi. Magpahinga ka na lang. Alam kong bukas babalik ka na sa hotel. Kaya dapat may kumpleto kang tulog." Saway nito sa kanya pero alam niyang nakangiti ang asawa niya at kinikilig sa kabilang linya. Mahina siyang natawa. Sige hindi na. Mag-I love you ka na lang sa akin." Pasweet niyang saad. "Ikaw talaga feeling teenager." Napahagikgik naman ng babae. Mas lalo niya tuloy miss ang asawa. Gusto niya itong kayakap matulog sa gabi at masilayan pagkagising kinaumagahan. "Pero Jed, I love you. Sobrang mahal kita, tandaan mo yan. Ihintayin kong maging maayos ang kalagayan ng dad mo at ng Casanova Hotel para makabalik ka sa amin ng mga anak mo." Pahayag nito sa malungkot na boses. "Huwag ka nang malungkot, miss. Bigyan mo lang ako ng 1 week para ayusin ang palugi ng Casanova Hotel. At pangako, babalik ako agad sa inyo." Saad naman niya. 1 week lang? Ang yabang ah. Palatak nito at natawa. "Yes, 1 week. Promise, love." Okay, Jed. Aasahan ko yan ha." Matapos nilang mag-usap ng asawa, nakahinga siya ng maluwag. Ang gaan ng kanyang pakiramdam na tila ba okay na ang lahat. Hindi tulad kahapon nang umalis siya sa bahay. Siguro dahil tanggap na ng kanyang ina ang asawa. Tiyak na magugulat si Mace sa kanyang sorpresa. Kabado si Mace habang suot ang magarang damit na binili pa ng asawa na siyang isusuot niya para sa event na gaganapin sa hotel mamayang gabi. Ayaw sana niyang pumunta dahil tiyak niyang makikita ang biyanan dun at baka magkasalubong na naman ang landas nilang dalawa. Yun pa naman ang bagay na nais niyang iwasan. Pero tumawag ang asawa niya kanina at sinabing may surprise ito sa kanya mismo sa event na iyon. 1 linggo na ang nakalipas simula nang umuwi sa pamilya si Jed at ang 1 linggong pangako nito na maayos ang lahat, baka iyon ang sorpresa sa kanya. Minsan pa niyang sinulyapan ng sarili sa malaking salamin. Lumitaw ang kanyang simpleng ganda sa mamahaling damit na ipinadala sa kanya ni Jed. Ibang miss na ngayon ang nakikita niya sa salamin kung ikukumpara noon. Kung dati hindi niya nabibili ang lahat ng mga bagay na gustuhin, pero ngayon nakukuha na niya ang mga nais. Kumbaga, maalwan na ang buhay nila ni Mick simula nang tulungan sila ni Doña Camila, lalo na nang ikasal siya kay Jed. Baka kaya ayaw sa kanya ng biyanan dahil iniisip nitong pera lang ang habol niya rito. Napabuntong hininga si Miss habang iniisip iyon bago umalis sa harap ng salamin at inasikaso ang kanyang kambal. Kasama niya kasi ito ngayong gabi sa kagustuhan ng asawa. Si Mick naman ang katuwang niyang mag-asikaso sa kambal. "Hello? Nasa entrance na ako ng Hotel Love. Parating na ba kayo?" Excited si Jed nang bumungad sa kabilang linya. On the way na sila papuntang hotel at lulan na ng isang taxi. "Malayo pa, Jed. Pasensya na, malilate kami sa event." Tugon niya rito.
Natagalan kasi siyang bihisan ng kambal dahil makulit na pareho. Pero ang totoo, dahil pinag-isipan niya pa kung tutuloy ba siya or hindi. Hindi nakatiis ang asawa na nag-video call. Bumungad sa kanya ang gwapong mukha nitong nakangiti. Hinanap nito kaagad ang kambal matapos mag-I love you sa kanya. Siya naman ay itinapat sa kamera ang hindi mapalagay na dalawang bata at gustong lumapit sa bintana ng taxi at buksan yun. Hawak ni Mick ang isa sa kambal, siya naman ay hawak ang isa. Binati lamang ni Jed ang dalawang bata tsaka ibinaba na ang linya matapos sabihing iintayin sila sa entrance ng hotel. Ang sorpresang sinasabi ni Jed kay Miss ay ang kanyang mga magulang. Wala naman talagang event sa hotel kundi nais niya lang iharap ngayon ng asawa sa magulang niya at sabihing tanggap na nito ng kanyang ina at ngayon hindi na sila magkakahiwalay pa. Excited na rin ang magulang niya na makita ang dalawang apo. 1 linggo ding nag-intay ang mga ito para sa mga sandaling yun. Kuya Jed, Dad, Ma'am, Ate Mace is coming. Bulalas pa ng kanyang kapatid na kanina pa pasilip-silip sa labas at inaabangan ang pagdating ng isang taxi kung saan lulan sina Mace at ang kanyang mga anak. Really? Napangiti ang kanyang ina at inayos ang sarili. Naghanda din ito ng matamis na ngiti sa labi. Ang dad niya naman, tahimik lamang pero alam niyang excited na itong makita ang mga apo. Ito nga ata ang rason kung bakit bumalik na muli ang lakas nito. Nag-exercise na kasi ang dad niya araw-araw at sinasabayan ng tamang diet. Sinusunod na nito ang payo ng doktor. Good morning, ma'am. Bungad kay Miss ng ilang staff ng hotel na siyang sumalubong sa kanila. Pawang nakangiti ang lahat. May hawak na tigi-isang placard na may nakasulat na Welcome to Casanova Hotel. Hindi niya alam kung anong meron at natitigilan sila ni Mick sa may entrance. Ang nais niyang makita ay ang asawa. Pero bumungad sa kanya ang dalawang biyenan na may masayang muka. Natigilan pa siya sa naluluhang reaksyon nito. Pareho sila ni Mick hindi makapagsalita ngayon at hindi niya alam ang sasabihin nang lumapit ito at umiiyak na yumakap sa kanya. Patawarin mo ko, Miss. Naging makasarili ako. Napatingin siya sa gawin ni Jed na papalapit din sa kanila, maging ang isang dalaga na kapatid ng asawa. Humingi din ito ng tawad para sa ginawa ng ina sa kanya at sinabing sana mapatawad niya ang babae at ganoon din ang ama ng asawa. Hindi ganoon kadaling magpatawad sa taong nagdulot sa kanya ng sama ng loob at hinanakit, pero iniisip niya ang biyan ng lalaki na wala naman itong ginawa sa kanya. Iniisip niyang baka makaapekto pa kung hindi niya patatawarin ang asawa nito at alang-alang na rin kay Jed na walang ginawa kundi mahalin siya. Kaya naman, pinapatawad ko na po kayo, Mami. Wika niya rito. Salamat, Miss, salamat. Nagkamali ako sa pagkakakilala sa'yo. Napakabuti mong babae at mahal na mahal ang aking anak. Hindi ko sinasadya. Akala ko, pera lang ni Jed ang habol mo. Pero napatunayan kong hindi matapos niya kaming talikuran. Emosyonal si Nailara habang humihingi ng tawad kay Miss. Matapos niyang mapatawad ang biyanang babae, nagpalakpakan naman ang buong staff ng hotel na nanonood sa kanila. Masaya ang lahat sa pagbabati ng biyanan at ni Miss. Kung noon, malaking question mark para sa kanilang lahat kung bakit si Miss na isang janitress lang ang pinili ng kanilang amo. Ngayon, malinaw na sa kanila ang lahat. Iyon ay ang dalisay na pagmamahalan ng dalawa na handang talikuran ni Jed ang lahat para sa babaeng mahal na hindi lang pera ang basihan ng pagmamahalan. Pagkatapos nun, nagyakap ang magbiyanan. Nakisali na rin si Sandra at ang biyanang lalaki. Nagpapasalamat na hinayaang makabalik sa pamilya si Jed para maging maayos ang lahat. Pagkatapos, pinagtuunan nito ng pansin ang kanilang kambal. Pagkatapos ng tagpong yun, tumuloy sila sa mamahaling restaurant upang doon na maghapunan. Anong masasabi mo sa surprise ko, love? Nakangiting tanong ni Jed. Nasa bahay na sila ngayon ng biyanan at ang mga bata nasa kwarto ng mga lolo at lola nito. Si Mick naman, kausap si Sandra na halatang close na kaagad. Kasalukuyang nagpapalitan ng FB account ang dalawa. Napasulyap siya sa asawa at sa halip na sumagot, niyakap niya ito. Naiiyak siya sa hindi akalaing mangyayari ngayong gabi. Hindi niya akalaing matatanggap na siya ng biyanan at magiging malaya na ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Bakit ka umiiyak?
Nangingiting tanong ni Jed. Pinahid nito ang kanyang luha at muli siyang niyakap. Masaya lang ako, Jed. Hindi ko inaasahan na matatanggap na ako ng mami mo. Kala ko nga, hindi ka na makakabalik sa amin ng mga anak mo. Madamdamin niyang saad. Hindi mangyayari yun, miss. Huwag ka nang umiyak. Baka sabihin nila inaaway kita. Ngayon ay magsasama na tayo habang buhay, kasama ang ating mga anak. Tara na. Matapos siyang tulungang magpahid ng luha, pilyo itong umiti. Napangiti na lang din siya sa kabila ng pagluha nang mabasa sa mga mata nito ang kapilyuhan. Alam niya kasi ang iniisip ni Jed. Pero aayaw pa ba siya kung miss na rin niya ang asawa? Hindi no? At sabay nilang tinungo ang silid. Muling ikinasal sa simbahan sina Jed at Mace sa kagustuhan ng mga magulang ni Jed. Ang granding kasal na dinaluhan ng marami at kakilala ng pamilyang Orientes. Invited lahat ng staff ng Casanova Hotel na nagdiwang para sa muli nilang pag-iisang dibdib. Nasaksihan ng lahat kung gaano kamahal ni Jed si Miss na dating janitress lang ng hotel. Patunay na walang pinipili ang puso. Kapag napana ito ni Cupido, wala nang mawawala pa. May isang buwan ding honeymoon ng mag-asawa sa Paris bilang regalo ng ama ni Jed. Ayon dito, kulang ang 2 apo dahil nag-iisang anak na lalaki. Kailangan ay may 4 silang anak. Hindi naman nabigo ang ama nito dahil wala pang 2 taon ay muli siyang nagsilang ng sanggol. Simula noon, namuhay ang mag-asawa ng masaya at masagana kasama ang mga anak nila.